Kabanata 271 hanggang Kabanata 280. Kabanata 271. Matapos magpahinga, pumunta si Sam sa pinakamataas na palapag, para tingnan kung paano na ang mana ni Philip at hindi siya nagulat na kalahati na lamang ang natitira para matapos ito. Marahil sa pagdating ng liwanag ng umaga kinabukasan, makakapaglabas na si Philip, at doon pa lamang sila pupunta para kunin ang kalahati ng mana ng lawin. Bago iyon, maaari pa silang humarap sa 2 o 3 hayop na mababangge sa loob ng kanilang teritoryo. Pumunta silang 4 para manghuli. Samantala, ang mga tao mula sa natitirang mga pangkat ay gumagawa na rin ng aksyon sa pangkat ng Hilagang Arian. Nag-uusap sila tungkol sa isang bagay. Hindi pa nakuha ang mana ng alon. Hinati lamang ito sa 2, at kailangang maglaban ang 2 taong kumuha nito para matapos pa ito. Sa tingin ko may pag-asa tayo. Ang taong pumasok sa mana ng alon ay nagsabi sa kanilang pinuno. Sabi mo ba isa sa kanila ay si Hawk? Ito ang tanong ng isa pang tao, ngunit nanatiling tahimik ang pinuno na para bang nag-iisip ng isang bagay. Oo. Kung maaari, ipinapayo kong huwag tayong makipag-away kay Sam. Nagdulot ito ng pagkainis sa taong nagmungkahi ng ideya. Bakit? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa kalokohan na pinatay niya ang emperador. Hindi ako naniniwala. Iyan ay tsamba lamang. Hindi ako nagbibigay ng payo batay doon. Sinasabi ko lang ito batay sa kanyang lakas sa labanan. Maniwala ka sa akin, ayaw mong maramdaman kung paano makipaglaban sa kanya. Sa mga kompetisyon, nakipaglaban ako sa kanya ng direkta, at masasabi kong hindi pa niya ginagamit ang kalahati ng kanyang lakas. Baka hindi mataas ang kanyang hilaw na lakas, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pinakamabisang paraan. Hindi ko pa nakikita iyon kahit sa aming tiyuhin, pati na rin ang kanyang intensyon na pumatay at pagnanasa ng dugo. Parang nakakaharap ka ng isang sinaunang hayop na mababangges. Para bang hindi niya pinapansin ang pagkakataong patayin ako, ngunit hindi ibig sabihin noon ay maaari siyang bastyusan. Ang taong nagsasalita ay bahagi ng kakaibang 3 magkakaibigan sa lungsod ng Falcon Cliff. Si Yash. Matapos ang pagsubok sa lungsod ng Marquez, nawala sila na para bang wala silang kinalaman sa kompetisyon. Malinaw na pumunta lamang sila para sa tore ng kalooban, ngunit nabigo. Ngunit hindi makalimutan ni Yash si Sam kahit ano pa ang gawin niya. Ngunit hindi pinapansin ito ng taong nagmungkahi ng ideya. Hindi ako naniniwala na kayang labanan niya kaming lahat. Kung tama ang hula ko, tiyak na maglalaban ang 2 partido, pwede na lang nating baliwalain sila pagkatapos silang mapagod. Iminumungkahi kung pumunta tayo sa tore ng templo ng Diyos ng Kulog at maghintay doon. 2 posibleng mangyari, o kaya'y kikilos ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog laban sa pangkat ni Sam, o kaya'y pupuntahan ng pangkat ni Sam ang templo ng Diyos ng Kulog. Maaari tayong mangisda sa magulong tubig kahit alin pa sa 2. Sinubukan ni Yash na kumbansihin ang pangkat na huwag gawin iyon, ngunit hindi niya nagawa. Matapos ang walang kabuluhang pagsisikap, nagpasya silang pumunta at magtago malapit sa paligid ng tore ng templo ng Diyos ng Kulog. Sa sandaling iyon, nag-uusap din ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Sa harap nila ay isang bangkay ng 6-tailed wind zebra, isang level -4 na hayop na mababangges. Nakita nila kanina ang singsing na may espasyo na inilagay sa buto ng gulugad nito. Sa tingin ko, kailangan nating magplano at maingat na humarap sa mga hayop na mababangges. Malakas ang mga level -5 na hayop, ngunit sa tingin ko dapat nating huwag nang hayaang makalaya ang mga level -4 na hayop. Maaaring nasa pinakamataas na antas na sila, ngunit sa tingin ko maaari nating talunin sila kung susubukan natin ng husto. Napakahalaga ng mga reg along makukuha natin para baliwalain lamang. Ito ang sinabi ni Arthur sa kanilang lahat, ngunit kahit siya ay hindi lubos na sigurado. Karaniwan, mas malakas ang mga hayop na mababangges kaysa sa isang karaniwang tao. Sigurado siyang makakapaglaban siya sa isang late-stage Great Realm na magsasaka kahit na hindi niya ito mapatay, maaari naman niyang ipaglaban hanggang sa maubos sila. Ngunit iba ang mga hayop na mababangges sa kagubatan na ito. Hindi lamang sila peak level -4 na hayop, kundi mahirap din silang labanan kahit na magkasama silang grupo. Hindi ito maiisip, ngunit nangyayari ito dito. Maaaring mahirap, ngunit posibleng mangyari pa rin. Kaya naman, nagsisimula silang magplano, ngunit wala silang maraming impormasyon tungkol sa mga hayop. Nagpasya silang magsiyasat at tingnan kung anong uri ng mga hayop ang nasa paligid. Samantala, ang mga tao mula sa Hilagang Arian ay naglalakbay patungo sa tore ng templo ng Diyos ng Kulog, at ang grupo ni Sam ay nanghuhuli ng mga hayop gamit ang mga bitag, lalo na sa latian at sa lugar na puno ng banyan. Sa pangkat ng Arian na pinamumunuan ni Andrew, nag-usap din sila tungkol sa mana ng alon. Hindi. Hahayaan na natin sila.
Kahit anong bagay na may kinalaman kay Sam, hayaan na niyang siya na ang bahala. Kahit na wala tayong makuha sa isla na ito, huwag nating galitin ang taong iyon. Ngunit boss, hindi siya makapaghanda ng marami dito kung kaya nating. Sabi kong hindi. Sa tingin mo ba madali lang dahil makikipaglaban siya kay Arthur? May panahon na pinahirapan niya si Arthur kasama ang 10 iba pang tao na kasing husay o mas mahusay pa kaysa sa kanya. Huwag mong subukang galitin siya. May masamang ugali ang taong iyon. Tanging ang pangkat na ito ang nanatili at walang ginawa kundi maghintay para sa mga mana. Sa susunod na liwanag ng umaga, tulad ng hula ni Sam, natapos na ang mana ng puwersa ng metal, at lumabas si Philip mula roon. Sa sandaling lumabas siya, nagsimulang tumawa ng malakas. Pumunta si Sam sa itaas, at mula sa kanyang nakita, nasa late stage Great Realm na magsasaka si Philip, at ang kanyang espiritual na lakas at elemental na lakas ay mukhang naiiba. Nang makita ni Philip si Sam, may nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sumigaw. Sam, hinahamon kita ngayon. Paano mo nagawang saktan ako nitong mga nakaraang araw? Maghihiganti ako. Pagkatapos nyon, hindi na siya naghintay at gumalaw na. Nagniningning ng metal ang kanyang mga kamay, at naging metal na mace ang kanyang kamao pagkatapos ay nagsimulang mamula dahil sa kanyang elemento ng apoy. Ang pagpapalit ng kamay sa mace ay isa sa mga kasanayang natutunan niya sa mana. Medyo nagulat si Sam, ngunit doon na lamang natapos iyon. Agad siyang lumundag patungo sa kanya para sa labanan, at makalipas ang kalahating oras, hinihingal na si Sam habang si Philip ay nakahandusay sa sahig na ang mga kamay ay dumudugo at ang mukha ay namamaga. Hindi na makita ang kanyang mga mata. Tumakbo ang tatlong natitira at nang makita nila ang lahat at ang mukha ni Philip, hindi nila napigilan ang pagtawa. Lalo na sina Watt at Jack. Hinawakan pa ni Watt ang kanyang namamagang mukha, at pagkatapos ay tumawa hanggang sa masaktan ang kanyang mga abs. Pinagaling ni Sam si Philip at nagsabi, magpahinga ka muna, may pupuntahan tayo. Dahil medyo umunlad ka na, makakatulong ka na. Pagkatapos nyon, umupo rin siya para magmeditasyon at pagalingin ang sarili. Makalipas ang 1 oras, lumipat silang 5. Ika-6 na araw pa lamang, at 2 mana na ang natapos. Mukhang marami pang oras para silang makipagharap sa mga hayop na mababangges. Dumating sila sa tore ng templo ng Diyos ng Kulog. Sabay-sabay silang naghahandang pumunta para manghuli. Nang makita si Sam, kumunat ang noo ni Arthur at huminto sila sa paglalakad. Ano ang gusto mo? Tanong niya ng maingat. Hindi sumagot si Sam at tinuro lang kay Hawk. Itinuro ni Hawk ang taong may hawak ng mana at nagsabi. Alam mo kung bakit ako narito. Hinahamon kita sa patas na laban. Ang mananalo ay makakakuha ng mana. Tumingin ang taong iyon kay Arthur para itanong kung ano ang gagawin. Maaari ko bang bilhin iyon? Tanong ni Arthur kay Sam. Alam niya kung sino ang makakapagpasya dito. Sa tingin mo ba mabibili ako? Parang hindi mo sinuri ang impormasyon bago ka pumunta dito. Sumagot si Sam ng hindi diretso. Ibinente niya lamang ang mga pamamaraan ng elemento ng kidlat dahil nang makita niya ang pagsasalarawan ng mga pamamaraang iyon, naramdaman niyang hindi ito gaanong kapaki-pakinabang para sa kanya. Ayaw niyang mawalan ng pagkakataon sa palasyo ng mga mana at mapahamak sa pag-aaksaya ng oras doon. Kaya naman ibinente niya ang mga pamamaraan. Ngunit tila nagbigay ito sa kanya ng maling ideya kay Arthur na siya ay mapamaraan. Patas na laban, walang makikialam mula sa dalawang panig. Bato, mungkahi ni Sam. Huwag gagamit ng mga suntok na makakapatay, dagdag ni Arthur. Bato, sumang-ayon si Sam. Pagkatapos ay umatras ang dalawang pangkat, at tanging sina Hawk at ang kanyang kalaban ang nakatayo sa gitna at nakaharap sa isa't isa. Mabilis na nagsimula ang labanan. Napansin ni Sam ang pagbabago sa estilo ng paglaban ni Hawk. Ang mga atake niya gamit ang elemento ng tubig ay ngayon ay mas makapangyarihan at mas malakas. Nakita niya ang bagong pagkakaiba. May halos pagbabago sa kalidad ng paraan ng paggana ng kanyang elemental na lakas. Dapat niyang sabihin na humanga siya, ngunit lalo siyang nagulat dahil ang kalaban ay kasing husay din kung hindi man ay mas mahusay pa. Hindi nakapagtataka na sila ay pantay. Hindi magagawa ng sistema o ng mekanismo ng paghuhusga anuman ang ginamit ni Merali para husgahan ang buong pagsubok na gumawa ng anumang aksyon. Ngunit alam ni Sam na hindi magtatagal ang labanan. Dahil hindi lamang isang elemento ang mayroon si Hawk. Mayroon din siyang elemento ng hangin bukod sa elemento ng tubig. Maaaring hindi niya nagamit ang elemento ng hangin sa pagsubok, ngunit ngayon sa normal na laban ay patas na para gamitin ito at ganoon na nga, naging isang panig na lamang ang labanan at nanalo si Hawk. Hindi pa rin tumatanggap ng pagkatalo ang kabilang partido at tumingin sa kanyang mga kasama para humingi ng tulong, ngunit umiling si Arthur para ipahiwatig ang kanyang pagtanggi. Kailangan na niyang ilabas ang kanyang kalahating rolyo at ibigay kay Hawk.
Lumingon na ang grupo ni Sam para umalis, ngunit bago pa sila makalayo, kumuha siya ng kanyang baril at bumaril sa isang sulok ng kagubatan. Tumagos ang mga bala sa 3 puno, na nagdulot ng pagtataka sa mga taong naruroon. Ngunit sa 3 punong iyon ay may 6 na tao na naghihintay para salakayin ang grupo ni Sam matapos nilang makita na nakuha na nila ang mana. Ngunit ngayon ay binago na nila ang kanilang plano habang pawis ay umaago sa kanilang mga likod. Hindi nila inakala na madaling makikita sila ni Sam, at ayaw na nilang isipin kung ano ang mangyayari kung makikipaglaban sila sa kanya maging ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ay mahirap na nilang maintindihan. Kabanata 272. Matapos umalis sa lugar, muli nang nagsimulang manghuli sina Sam at ang iba hanggang sa gabi. Sa loob ng 2 araw, 7 hayop na ang kanilang naharap. Umuwi sila sa tore noong gabi para magpahinga. Sa susunod na 2 araw, muli silang pumunta para manghuli. Tumaas ang kahirapan dahil ang mga hayop ay malayo na sa 2 bitag, at mahirap silang akitin papunta roon nang hindi naaabala ang mga level -5 na hayop. 4 na hayop lamang ang kanilang naharap sa loob ng 2 araw. Hindi pa sila ganap na handang makipagharap sa mga level -5 na hayop. Ayon sa pagkalkula ni Sam, kailangan pa ng isa pang hayop ang latian para tumaas ang antas nito at maging sapat na lakas para harapin ang isang level -5 na hayop, gayon din ang lugar na puno ng banyan. Ngunit napatunayan na mahirap para sa kanya ang 2 bagay na ito. Ang mga hayop ay sobrang layo, at kailangan nilang dahan-daang akitin sila. Nagtagal pa ng 2 araw, iyon isang araw para sa bawat hayop. Ngayon ay ika-10 araw na, at sa araw na iyon ay may 2 liwanag na kumislap na nangangahulugang 2 mana na naman ang lumitaw. Magkatabing lumitaw ang 2 mana. Nang makarating sila sa lugar, nakita nila ang 2 batong haligi. Parehong uri ng kidlat ang mga mana na ito. May kabuuang 8 pwesto na maximum. Ngunit hindi pumasok si Sam sa alinman sa mga ito. Batay sa inilarawan ni Hawk at Philip, kailangang magkapareho ng elemento ang kandidato para may silbi ang pagpasok sa mana, kung hindi, sayang lamang ang oras. At ang mga kandidato mula sa templo ng Diyos ng Kulog ay labis na natutuwa. Sa 6 na kandidato, 4 sa kanila ay gumagamit ng elemento ng kidlat kabilang na si Arthur. Ang 2 natitira ay isa ay gumagamit ng elemento ng tubig at ang isa naman ay isang mandirigma. Umuwi na lamang ang grupo ni Sam nang hindi na sinubukang pumasok. Muli silang nagsimulang manghuli, at sa pagkakataong ito ay mas malaki ang kanilang plano. Dahil ngayon ay mga level -5 na hayop na ang kanilang tina-target. 13 mag-iisang hayop ang nasa kanilang teritoryo, at pagkatapos noon ay magsisimula na ang tunay na hamon, 6 na tirahan ng mga hayop. Pumunta sina Sam at ang kanilang grupo para akitin ang isang hayop. Ang una nilang target na level 5 ay tinatawag na Bloodhorn Leopard, parang leopardo na may mga sungay na pula. Ito ay isang hayop na parang leopardo na may 2 sungay na pula ang kulay. Ang mga sungay nito ay isa sa mga pinakamamamatay na sandata na maaaring mayroon ng isang hayop sa antas na iyon. Kung ang isang tao ay masasaksak ng sungay na ito, ang materyal ng sungay ay makakahawa sa daluyan ng dugo at parang lahat ng selula ng dugo ay nahawaan ng virus, titigil ang paggana ng mga platelet, kaya't patuloy na magdurugo ang biktima ng hindi tumitigil. Maaari lamang itong gumaling pagkatapos linisin ang buong dugo. Isa itong uri ng lason, mas tiyak na sinasabi. Ang sungay ay natutunaw lamang sa dugo at hindi sa ibang uri ng solvent. Sa kabutihang palad, immune rin si Sam dito. Ang dugo ng Hydra ay maaaring tiisin ang anumang lason. Ito ang pinakamalapit na level -5 na hayop sa lugar na puno ng banyan. Si Sam lamang ang mabilis na sapat para akitin ang hayop na ito, at para dito ay kailangan pa niya ang kanyang sasakyang panghimpapawid, Harbinger. Kaya naman, inayos niya ang mga kasama na manatili sa daan para makapagdulot sila ng pinsala sa hayop at masukol ito ng husto para hindi siya bitawan. Sa ganitong paraan, makakapag-focus si Sam ng buo sa pagtakas. Kung hindi dahil kailangan niyang pigilan ang paggamit ng mga energy cell para hindi masira ang mga kayamanan sa loob ng mga hayop, hindi niya kailangang dumaan sa ganitong kahirapan. Ngayon na ang oras para ipatupad ang kanilang plano. Pumasok si Sam sa teritoryo ng leopardo at nagbuhos ng malaking dami ng tubig dito. Sa anumang mundo man, hindi masyadong mahilig sa tubig ang mga hayop na kauri ng pusa. Kaya naman nang mabuhusan ng tubig ang leopardo, napakasakit ng ulo nito hanggang sa hindi niya napansin na iba ang kulay ng tubig kumpara sa karaniwan. Agad itong lumundag patungo kay Sam, at lumipad si Sam gamit ang kanyang sasakyang panghimpapawid. Makalipas ang mahigit 5 minuto, nang nasa gilid na ng kanyang teritoryo ang leopardo at iniisip na kung bibitawan na ba ang paghabol o hindi, muling tumama ng isang alon ng tubig sa mukha nito.
Sa pagkakataong ito, hindi niya napansin kung saan ito galing, ngunit nagalit pa rin ito at sinisisi si Sam sa lahat kaya naman ipinagpatuloy na nito ang paghabol. Sa parehong paraan, makalipas ang 10 minuto pa, nagsimulang pumasok sa isip nito na baka ibigay na lang ang paghabol at sa parehong oras ay nagsimulang manlamig at mahirap nang ilipat ang kanyang katawan. Ngayong handa na itong lumingon, isang talim ng hangin ang tumama ng husto sa kanyang buntot na nagdulot ng matinding hiyaw. Tumingin si Sam dito at sinukol pa ito. Hindi na napigilan ng hayop ang galit at sinundan si Sam ng may matinding puot. Makalipas pang 5 minuto, nakarating sila sa paligid ng lugar na puno ng banyan. At sa sandaling malapit na silang pumasok roon, biglang tumaas ng mataas si Sam. Napahinto ng hirap ang leopardo nang marating nito ang gilid ng lugar. Naramdaman nito na may kakaiba, ngunit bago pa niya maunawaan, naramdaman niyang may mainit na bagay na gawa sa metal ang tumama sa kanyang puwit at dahil sa biglaang sakit at init, lumundag ito papasok sa lugar. Mabilis na gumalaw ang mga baging at hinawakan ang leopardo. Sinubukan nitong umikot para makalaya at sa prosesong iyon ay naputol ang mga baging. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking agila na ginto ang kulay, isang malaking baboy ramo, isang elepanteng pula ang kulay, at 4 pang hayop ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Pula ang kulay ng kanilang mga mata. Mabilis silang nagsimulang hampasin at durugin ang leopardo at hindi nagtagal ay naging walang buhay na bangkay ito, at pagkatapos ay naging zombie. Sinusubaybayan ni Sam ang buong eksena mula sa itaas hindi bababa sa bahagi nito. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng puot at kasabay nito ay isang pakiramdam ng pasasalamat mula sa buong lugar na puno ng banyan. Natutuwa ang parasito dahil nagawang dalhin ni Sam ang lahat ng pagkain na kailangan nito, ngunit nahihirapan itong pigilan ang pagnanasa nitong kainin din siya. Napapansin din ito ni Sam. Sa ngayon, nasa yugto ng pagpapalawak ang parasito. Dahil nakakuha ito ng mga bagong host tulad ng mga hayop na ito, bibigyan nito ng kaunting puwang ang lugar na puno ng banyan na lumago pa ng kaunti ngunit kakailanganin ito ng maraming buwan at iyon ay batay sa kondisyon na mabubuhay ito hanggang sa araw na iyon. Higit sa kalahating araw ang ginugol ni Sam at ng kanyang grupo para harapin ang leopardo. Mga 20 minuto lamang ang ginugol para akitin ito. Ngunit ang paulit-ulit na pagsisiyasat sa lugar para walang mangyaring hindi inaasahan, at para suriin na ang hayop ay nasa normal na kondisyon, ay kumuha ng maraming oras. Matapos ang lahat iyon, binuhusan niya ng tubig na hinaluan ng lason na pangpapahina ng katawan ng hayop para walang mga sorpresa, bago ipatupad ang kanilang plano. Matapos harapin ang isa pang hayop, umuwi sila sa tore. Sa ngayon, nagsisimula na ring harapin ng mga kandidato sa ibang teritoryo ang mga hayop na mababangges. Ngunit hindi sila nang ahas na atakehin ang mga level -5 na hayop. Hindi karaniwang lakas ang mga hayop dito at mataas ang kanilang mga lahi. Siyempre, hindi kasing taas ng mga Kaiyanwo at iba pa. Ngunit sapat na ito para takutin ang mga taong ito. Sa susunod na 3 araw, 6 pang hayop ang naharap ni Sam at ng kanyang grupo, na nag-iwan ng 4 na hayop pa lamang. At sa oras na iyon, napansin na rin ng mga hayop ang kakaibang bagay na nangyayari. Naramdaman nila ang mga pagbabagong dulot ni Sam at ng kanyang grupo at ngayon ay labis na maingat na sila. Ngunit iyon ay mabuti na rin, dahil karamihan sa mga hayop ay umaasa sa kanilang likas na ugali kaysa sa kanilang pag-iisip at sa loob pa ng 3 araw ay natapos na rin ang 4 na hayop. Ngayon ay 6 na tirahan at mga bitag na lamang ang natitira. Maaari nang harapin ang mga bitag mayroon na siyang higit sa isang paraan para harapin ang bawat isa. Ngunit ang mga tirahan ang pinakamahirap na bahagi. Ang 6 na tirahan ay para sa Dark Mane Lions, mga leon na may itim na buhok sa leeg, Steel Wolf Tribe, tribo ng mga lobo na gawa sa metal, Jade Horned Rhinos, mga rhino na may mga sungay na jade ang kulay, Black Tusked Elephants, mga elepante na may itim na sungay sa bibig, Red-Winged Ravens, mga uwak na may pula na pakpak, at Sand Badgers, mga badger sa buhangin. Sa lahat ng mga ito, ang mga badger ay mas maliit na tribo ngunit pinakamahirap harapin. Dahil sila ang may pinakamababang pagkamaramdamin sa panganib at pinakamababang takot. Tulad ng mga honey badger sa modernong daigdig, ang mga badger na ito ay lalaban hanggang sa kamatayan laban sa kanilang kalaban ng walang anumang takot, paggalang, o ibang damdamin. Ang mga hayop na ito ang tanging salungat sa di nakakasabing tuntunin ng mga hayop na ang mahihinang hayop ay natatakot sa malalakas na hayop dahil sa likas na ugali. Ngunit mayroon namang isang paghihigpit ang mga badger, ang paghihigpit sa paglinang ng lakas. Nakakaramdam sila ng takot o mas tama na sabihin ay pagkasuklam at pag-aalangan na atakihin ang isang nilalang na may mas mataas na antas ng paglinang kaysa sa kanila. Lalo na kung ang pagkakaiba ng antas ng paglinang ay isang buong level, hindi lamang isang sub-stage.
Noong gabi ng ika-40 araw, iniisip ni Sam kung paano haharapin ang mga tirahan, at hindi niya napigil ang tingnan ang mapa na kanyang iginuhit. Sa mapa ay may marka ang lahat ng posisyon ng mga hayop, at halos lahat na ay may tuldok na tumatawid. Tanging ang 6 na tirahan na lamang ang natitira. Habang iniisip niya ang iba't ibang senaryo kung paano haharapin ang mga hayop na ito, mayroon siyang naiisip na ideya matapos ang maraming oras ng pag-iisip at kung magtatagumpay ang planong ito, hindi na siya kailangang pumunta mismo para atakihin sila. Kabanata 273. Talagang nakahanap si Sam ng paraan para harapin ang mga tirahang ito sa katunayan, dalawa ang kanyang naiisip para sa dalawang posibleng sitwasyon. Isa sa mga ito ay isinasaalang-alang na ang bawat hayop sa buong tirahan ay isang individual na banta o panganib kung gayon, ang bawat isa ay maaaring may sariling kayamanan, na mangangailangan sa kanya na patayin ang lahat ng hayop. Ngunit nang isipin niya ito sa ibang paraan, naramdaman niyang may ibang posibilidad pa. Paano kung ang buong tirahan ay itinuturing na isang solong banta? Kung gayon, hindi na kailangang patayin niya ang lahat ng hayop sa tirahan. Marami pa siyang ibang paraan, maaari na lamang niyang kunin ng lihim ang kayamanan kung ito ay binabantayan lamang. Kaya naman, ang unang bagay na kailangan nilang malaman ay kung ang tirahan ba ay itinuturing na isang banta, o ang bawat individual na hayop ay isang banta. Kinaumagahan, pumunta siya sa pinakamalapit na tirahan, ang mga jade-horned rhino, mga rhino na may mga sungay na jade ang kulay. Naging maingat siya habang papunta sa lugar na iyon kung matuklasan siya, kailangan niyang gumamit ng matitinding paraan at maaaring mawala pa ang kayamanan. Kaya naman, nagsimula siyang mag-spy sa tirahan sa loob ng isang buong araw para malaman ang kanilang mga gawain at hanapin ang anumang lugar na ginagamit nilang espesyal o anumang lugar na may pinakamalaking panganib sa buong tirahan. Ngunit noong araw na iyon, hindi niya mahanap ang anumang lugar at tumagal pa ng mahigit 3 araw bago niya mahanap ito. May isang lugar na parang kuweba sa kanilang tirahan na hindi pinapasok ng mga hayop. Kapag ang mga maliliit na sanggol na rhino ay naglalaro at sinusubukang pumasok doon, ang mga magulang ay nagre-react ng napakasigla at mahigpit. Ang mga rhino na dumadaan sa lugar na iyon ay tumitingin dito ng may paggalang at respeto. Hinala ni Sam na iyon na ang hinahanap niyang lugar, at iniisip niya kung paano makakapunta roon nang hindi naaabala ang mga rhino. Sa huli, mas mabuti na lamang napigilan niya ang pagpatay ng marami. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya siyang gumamit ng pinakadiretso na paraan, lumikha ng abala. Ngunit kailangang sapat na lakas ng abalang iyon para hindi mapansin ng mahigit 100 rhino ang lugar na iyon. Kaya naman, ang ginawa niya na lamang ay pinalabas niya ang isang malaking energy cell sa himpapawid sa ibabaw ng tirahan. Dahil sa malaking pagsabog at malaking pagbabago ng espiritual na lakas, nabigla ang mga rhino ngunit ang kakaibang bagay ay naganap ang kabaligtaran. Sa halip na umalis sila malayo sa kuweba, lahat ng rhino ay nagtagpo at lumapit sa kuweba na para bang doon sila makakakuha ng ligtas na lugar. Para bang ang bagay sa loob ng kuweba ang nagpoprotekta sa kanila. Nagpapahirap ito sa kanya. Ngunit mayroon pa siyang ibang plano. Umuwi siya sa tore at nagsimulang harapin ang ilang damo para gumawa ng isang likido. Kinaumagahan, dumating siya kasama ang lahat ng kasapi ng grupo. Ang 5 sila ay kumuha ng sarili nilang pwesto sa paligid ng buong tirahan, at sa isang senadorias ay nagbato sila ng isang granada. Ngunit hindi methane grenade ang gamit nila, sa halip ay lumabas mula rito ang isang asul na kulay na gas, at hindi nagtagal ay naging magulo ang mga rhino. Nagsimulang antukin at bumagsak sila. Bigla silang naging tamad at hindi na gumagalaw ng maayos. Lumipad si Sam gamit ang kanyang sasakyang panghimpapawid at pumasok sa kuweba. Ang unang naramdaman niya ay pagkabigla hindi niya makita kahit kaunting asul na gas sa loob ng kuweba, ganap itong nakabara sa pasukan. Sa gitna ng kuweba ay may isang formation disk kasama ng isang rolyo. Hindi niya ito sinuri agad doon at umalis muna siya ng lugar. Dahil ang gas na ginamit niya ay hindi sapat na lakas para makontrol ang mga hayop sa mahabang panahon. Kaya naman, bago pa mawala ang epekto nito, kailangan niyang umalis at ginawa niya iyon. Umuwi sila sa tore para suriin ang formation disk. Habang ginagawa niya iyon, nakabawi na ang mga rhino at naging galit na sila. Ang hari ng tribo, isang rhino na peak level -5 na hayop, ay pumunta sa kuweba, at sa sandaling makita nito na wala na ang formation disk sa dati nitong lugar, nagsimulang umungal ng galit. Sinimulan ng mga rhino na sirain ang buong teritoryo sa kanilang paligid. Siyempre, hindi sila umalis sa kanilang lugar at hindi rin pumasok sa mga tirahan ng ibang hayop. Binuksan muna ni Sam ang rolyo, at makikita rito ang maraming larawan na nagpapakita kung paano gamitin ang formation disk. Agad na humanga si Sam sa formation disk na ito. Ito ay tinatawag na 7-stage Divine Rhino Formation, 7 yugto ng banal na formasayon ng rhino.
Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang Porma Sion ay may 7 yugto ng paggana. Kapag ito ay isinaaktibo, ang unang yugto ay bubuo ng isang solong espiritu ng Rhino at aatakihin ang mga kaaway na nasa sakop ng Porma Sion. Ito ay isang Porma Sion na para sa pag-atake at pagtatanggol. Para sa ikalawang yugto, 2 Rhino ang bubuo, para sa ikatlong yugto, 3. Sa huling yugto, ang buong Porma Sion ay maaaring magtatanggol at harapin ang isang transcendent level na magsasaka na nasa late stage. Sa paningin ni Sam, ang pormasyong ito ay isang obra maestra at kung paano pumapasok ang mga espiritu sa Porma Sion ay may 2 paraan. Isa na rito ang natural na pagbuo ng espiritu. Halimbawa, tulad ng paano nabubuo ang espiritu sa mga sandata na gawa sa meteorite sand sa paglipas ng panahon at ang espiritong mabubuo ay depende sa mga salik sa atmosfera o sa mga materyales na ginamit para gawin ito. Malaki ang posibilidad na ang isang black feather coat ay makabubuo ng isang espiritu na katulad ng golden crow, dahil ito ay gawa sa mga balahibo ng golden crow. Ang isa pang paraan para magkaroon ng espiritu ang mga Porma Sion ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga espiritong pilit na kinukuha mula sa mga hayop o kahit sa ibang tao. Ito ay isang napakataas na antas na kasanayan at napakahirap matutunan at kahit na matutunan na, mababa pa rin ang tsansa na magtagumpay. Lalo pang humanga si Sam sa paraan ng pagsasama-sama ng maraming hayop sa isang solong disc. Malaki ang posibilidad ng pagkabigo dahil ang 7 espiritu ay sinusubukang kainin ang isa't isa para sila lamang ang manatili sa disc. Ang pagpapasakop at pagkontrol sa kanila ay isa sa pinakamahirap na bagay sa paggawa ng mga Porma Sion. Dahil dito, mas naging sabik si Sam na harapin ang natitirang 5 tirahan at mga bitag. Noong ika-15 araw, natapos na niya ang unang tirahan. At noong gabi ring iyon, lumitaw naman ang isa pang mana. Sa pagkakataong ito, mas kakaunti pa ito kumpara sa nauna ang elemento ng kadiliman. Tanging ang mga tao mula sa Hilagang Arian lamang ang may ganitong elemento sa kanilang grupo. 2 tao lamang ang dumalo sa ika-5 mana. Patuloy na nakatuon si Sam sa pagharap sa mga tirahan, at palagi nilang ginagamit ang parehong taktika, pagsisiyasat sa loob ng 1 o 2 araw para mahanap ang tamang lugar, pagbato ng sedative gas, at pagnanakaw ng mga kayamanan. Sa ganitong paraan, ang pagharap sa mga tirahan na dapat na pinakamahirap na gawain ay naging pinakamadaling gawain. Sa susunod na 10 araw, natapos na ito. At lumitaw pa ang 2 mana. Sa pagkakataong ito ay 1 mana para sa paggamit ng espada, at isa pa para sa mga pamamaraan ng kamao. Pumasok si Philip sa mana para sa mga pamamaraan ng kamao, at si Jack naman ay pumasok sa mana para sa paggamit ng espada. Sa kabuuan, 7 mana na ang lumitaw, 5 na lamang ang darating pa, at 25 araw pa lamang ang nakalipas. Ngayon, kailangang harapin ni Sam ang mga bitag sa teritoryong ito at magsimulang tumutok sa natitirang mga teritoryo. Sa gitna ng lahat ng ito, tumaas ang kanyang paglinang ng lakas hanggang sa level -6 Great Realm. Patuloy na kinakain ni Yanwo ang apoy sa tore habang siya ay nagtatrabaho. Noong ika-26 na araw, kumilos na siya. Ang unang bitag na kanyang hinarap ay ang pinakamalapit sa kanya, ang mga algae. Kinuha ni Sam ang 10 mahabang energy cell na puno ng elemental na lakas ng apoy at inilagay ito sa ilalim ng dagat sa mababaw na tubig, sa labas ng sakop ng mga algae. Matapos ilagay ang ika-10 cell na ganap na nakapalibot sa buong teritoryo ng mga algae, isang Porma Sion ang naisaaktibo at nagsimulang uminit ang tubig. Dahil hindi mahilig sa init ang mga algae, magiging pasibo sila at magtatago sa ilalim ng mga bato habang tumataas ang temperatura. Ito ang pinakamabuting pagkakataon para kay Sam. Ngunit kakaunti lamang ang paraan para painitin ang buong lugar at panatilihin ang isang tiyak na temperatura, kaya gumawa siya ng isang fire elemental formation sa loob ng tubig. Lumangoy si Sam papasok at nakita ang isang maliit na kuweba. Halos hindi na siya makapasok roon, ngunit sa loob ay nakita niya ang isang sandata. Marami na rin siyang natanggap na ganitong bagay. Matapos makita ang Divine Rhino Formation, inaasahan na niya ang mga katulad na bagay ngunit karamihan ay mga sandata lamang. Isa palang Porma Sion ang natagpuan niya pagkatapos noon, ngunit hindi kasing kahanga-hanga ng Rhino Formation. Ngayong nakakita na naman siya ng isa pang sandata, isang spear na may elemento ng tubig, medyo nabigo siya. Ngunit iyon na lang. Maaari niya pa ring itago ito o ibigay sa mga susunod niyang tauhan. Hindi niya gusto ang mga sandatang ginawa ng iba. Ang mga sandatang ginawa niya para sa sarili niya ay palaging ang pinakamabuti. Umalis siya at kumuha ng ilang algae bago itago sa kanyang dimensyon. Matapos harapin ang 4 pang bitag, 2 na lamang ang natitira, ang swamp swallower at ang lugar na puno ng banyan. Ang 2 bitag na ito, kahit na walang kayamanan sa loob, ay parang mga kayamanan na rin.
Ang unang destinasyon ni Sam ay ang Swamp Swallower. Lumipad siya sa ibabaw nito at kinuha ang isang metal na tubo. Inihalin tulad niya ang tubo gamit ang sigla ng elemento ng liwanag at ipinatong ito pababa. Agad na sinimulang hilahin ng latian ang tubo pababa ngunit sa eksaktong sandaling iyon, kinuha ni Sam ang silindro na ginamit niya para talunin si Oscar at ikinonekta ang labasan ng apoy sa bakana ng tubo. Unang lumabas ang gas ng walang apoy. Parang hindi napansin ng latian ito at patuloy na hinahatak ang metal na tubo papasok. Hawak ni Sam ang tubo at bahagyang lumalaban para mabagal na mapahinto ang paglunok ng latian habang ang gas ay napupuno sa lukob sa ilalim nito. Tanging nang makita niya ang isang maliit na siwang sa ibabaw na naglalabas ng gas ay binitawan niya ito at sinindihan ang apoy. Huminto ang latian sa paglunok ng buong metal na tubo at nagsimulang umungol ng sakit. Inihalin tulad ni Sam ang espiritual na lakas sa kanyang feather coat, at naging ginto ang kulay nito para ipagtanggol siya mula sa apoy. Habang pinapanood siya ng kanyang mga kasama, hawak ni Sam ang labasan ng apoy nang hindi gumagalaw habang patuloy niyang kinukuha ang mga apoy. Kabanata 274. Nagniningning si Sam nang gininto ang liwanag. Ang gininto ang apoy ay pumalibot sa kanya habang sinisimulan nitong kainin ang matinding asul na apoy. Nakita ng mga kaibigan niya na nasunog ang kanyang pantalon, bestida, at maging ang kanyang balat. Tanging ang kanyang coat na lamang ang natitira. Maging ang kanyang buhok ay nagsimulang masunog. Naging ginto rin ang kulay ng kanyang mga mata. Pinapanood siya ng kanyang mga kaibigan habang siya ay naging ibang nilalang. Sinusubukan ni Sam na gamitin ang Swamp Swallower bilang kanyang daluyan para sa isang pagsulong. Siyempre, kailangan niyang ibahagi ito sa kanyang mga matalik na kasama, ngunit iimbak muna niya ang buong lakas sa sarili hanggang sa makabalik siya sa tore. Plano na niya ito mula pa noong una. Ang Swamp Swallower na lumawak gamit ang lahat ng lakas na nakuha mula sa mga hayop ay ibinigay niya bilang pagkain. Kukunin niya ang lahat nito. Sunugin niya ang lahat ng nilalang at gawing apoy ang espiritual na lakas para maging sa kanya ito. Mapanganib ito kung hindi niya maibabago ang hilaw na apoy sa espiritual na lakas, mamamatay siya, ngunit gusto niyang ipagsugal ito. Alam niyang mabilis ang kanyang paglago, ngunit hindi pa iyon sapat. Gusto niya itong mas mapabilis, hindi bababa sa bago siya umalis sa lugar na ito, makakarating siya sa rurok ng Great Realm na magsasaka, at gagawin niya ito gamitin ang mga yaman na inaalok dito. Hindi bababa sa kahit na hindi ito ibinigay bilang kanyang mga yaman, gagawin niya itong kanyang mga yaman. Ganap niyang binago ang kanyang katawan sa elemento ng apoy ang 100% na pagsasama ng elemento. Nakamit niya ito. Ang estado, kondisyon, at tagumpay na hinahangad at hinahabol ng maraming dalubhasang nasa lampas na ng transcendence element ngunit hindi nakamit. Nakamit ito ni Sam bilang isang Great Realm na magsasaka, ngunit hindi pa siya nasisiyahan. Matagal na rin mula noong siya ay ganito kasigasig na makakuha ng lakas. Muntik na niyang makalimutan ang ganitong damdamin. Maaaring abala siya nitong mga nakaraang araw sa mga mana, ngunit mula noong siya ay makipaglaban kay Oscar, may isang nasusunog na pagnanasa na lumalabas sa kanyang puso parang sinusunog nito ang kanyang kaluluwa. Mula noon, naramdaman niya muli ang isang damdaming matagal nang nakalimutan. Kung hindi dahil kailangan niya ng lungsod at mga yaman na kasama nito, hindi na sana niya bibisitahin ang arian. Ngunit wala siyang tiyak na lugar o layunin para mapabilis ang kanyang lakas. Kaya naman ang mga mana ni Merali ay dumating sa tamang panahon, kaya siya ay pumunta sa lugar na ito. Maraming kayamanan dito, ngunit kakaunti lang ang makakapagtaas ng kanyang paglinang ng lakas. Kaya naman gumagawa siya ng isa o dalawa, kung maaari pa ay higit pa. Lumakas pa ang apoy. Lalong sumigaw ang katawan ni Sam. Ang buong asul na apoy at gininto ang apoy ay naglalabanan, at sinusubukan ni Sam na kainin ang lahat. Sumigaw ang apoy kahit na ang mga maliliit na hayop sa kagubatan at mga hayop sa mga tirahan ay naramdaman ang aura na ito. Para siyang ibang nilalang. Makalipas ang mahigit 1 oras, biglang binuksan ni Sam ang kanyang mga mata. Iniwan niya ang silindro doon at umalis ng lugar. Lumipad siya gamit ang kanyang sasakyang panghimpapawid at mabilis na gumalaw kasama ang gininto ang apoy. Sa kanyang paglalakbay, hindi siya gumawa ng anumang pagliko, dumaan lamang siya sa lahat ng mga hadlang. Para siyang isang bingit na sumisira ng lahat sa kanyang daanan at lumilikha ng isang nasusunog na linya sa kagubatan. Maraming puno, hayop, at nilalang ang namatay sa daan. Mabilis siyang pumasok sa tore at pinalabas si Yanwo at ang iba pang mga hayop para ibahagi ang buong nakaimbak na lakas sa kanya. Karamihan sa lakas ay nawawala at napupunta sa wala. Pinalabas din niya ang mga panther para sumipsip nito. Kasabay ng mga ito ay nagkaroon siya ng pagsulong. Ngayon ay siya ng isang late-stage Great Realm na magsasaka. Gamit ang lahat ng lakas, isang antas lamang ang kanyang naabot.
Ngunit hindi siya nag-aalala, sigurado siyang makakagawa pa ng isa pang paraan para sa susunod na yaman. Samantala, sina Watt at Hawk ay nakatingin sa latian na ganap na nasunog at halos natunaw na. Gamit ni Hawk ang tubig para palamig ito, at nakita nila ang isang bitek na lupa sa loob ng isang malaking hukay. Pumunta silang dalawa patungo sa hukay at naramdaman pa rin nila ang init. Nagpadala si Watt ng isang talim ng hangin pababa, at isang patong ng lupa ang nabasag at bumagsak na parang isang paso. Doon ay lumitaw ang isang grupo ng mga kalansay ng hayop. Ito ang mga hayop na nilunok ng latian. Ipinakita ni Sam ang kanyang napakataas na kakayahan sa pagkontrol ng sarili dahil hindi niya nasaktan ng kahit isang kalansay habang hinaharap ang swamp swallower. Sa pagkakataong ito, talagang nalampasan ni Sam ang sarili niyang kakayahan. Kung hindi dahil sa kanyang napakahusay na lakas ng isip, imposibleng mangyari ito. Kinuha ni Watt at Hawk ang mga kalansay at itinago sa kanilang storage ring, matapos alisin ang mga spatial ring sa kanilang gulugod. Noong makabalik sila sa tore, naroon na sina Philip at Jack. Natapos na ang kanilang mga mana, at si Jack ay nagmumeditasyon na may hawak na black meteorite sword habang naglalabas siya ng napakalakas na aura. Ngunit si Philip ay nakatingin kay Sam ng may kakaibang tingin. Sa kanyang mana ngayon, hindi siya umunlad sa paglinang ng lakas, kaya hindi na siya nang ahas na haminin si Sam agad pagkatapos niyang lumabas. Ngunit nang makita niya si Sam na naglalabas ng nakakatakot na aura, hindi niya napigilan ang pagkabigla at pagkatakot. Kanina pa siya nagagalak dahil naunahan niya si Sam sa paglinang ng lakas, ngunit sa loob lamang ng ilang araw ay nahabol na siya ni Sam. Nang makita niya si Sam na nagkukultibo, napaisip siyang suntukin ito sa inis. Sa huli, pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maging suntok bato ni Sam. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Sam at tumingin sa kanila. Matapos makumpirma na nakolekta na ang mga yaman at ang silindro mula sa latian, muli silang umalis. Sa pagkakataong ito, sumama na rin si Philip habang si Jack ay nag-iisa sa tore. Nang makarating sila sa Banyan Expanse, tumingin si Sam sa buong lugar na puno ng mga puno mula sa itaas. Sa pagkakataong ito, hindi na niya gustong gumamit lamang ng mataas na antas na methane. Gusto niyang harapin ang lugar na ito ng mag-isa. Biglang nawala ang kanyang sasakyang panghimpapawid at bumagsak siya sa lugar, ngunit bago pa niya maabot ang lupa, lumabas ang mga baging at ang mga hayop ay lumabas mula sa kanilang mga taguan para subukang pigilan siya ng buong lakas. Ngunit hindi basta-basta mapipigilan si Sam. Naging ginto ang kulay ng kanyang katawan, at muli namang nasunog ang kanyang bagong damit hanggang sa maging abo. Nakatapos na ang pagsasama ng kanyang fire elemental body, at hindi na makakahawak ang mga baging dahil nasusunog agad sila kapag dumikit sa kanya. Maging ang mga hayop ay napahinto. Ang kalaban ng parasito ay ang apoy. Iyon ang dahilan kung bakit sigurado si Sam na sa kanyang kamakailang pagsulong ay kayang niyang harapin ito. Kahit na may mga level -5 na zombie na hayop, nawala na ang kanilang mga katangiang elemental at tanging lakas ng kanilang katawan na lamang ang natitira, hindi ito ikinakatakot ni Sam. At kung maaari niyang paluwagin ang impluwensya ng parasito gamit ang kanyang apoy, hindi na makokontrol ng maayos ang mga katawan at madali na lamang niyang mahahawakan ito. Parang isang sinag ng liwanag mula sa ibang mundo si Sam habang siya ay nakatayo na ganap na binalot ng gininto ang apoy. Hindi na siya gumamit ng mga mabilis na galaw, dahil sa estado niyang ito ay ang bawat hininga niya ay maaaring maging isang bola ng apoy, at kahit na ang kanyang hangin ay maaaring magdulot ng pagkasunog. Lumipat si Sam at tumalon mula sa isang puno patungo sa isa pa gamit ang mga baging parang si Tarzan. Maluwag niyang ginagawa ito nang walang anumang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bawat punong kanyang hinawakan ay nagsisimulang masunog. Mabilis na naiintindihan ng parasito ang sitwasyon nito at naunawaan din na walang silbi ang mga baging laban kay Sam, kaya naman lumabas na ang mga hayop. Ngunit hindi ito ibinigay ni Sam ng kahit na pansin. Hindi mahalaga kung gaano karaming hayop ang pumapalibot sa kanya, gagawin niya lamang ay umiwas, at kung hindi naman posible ay gumagawa siya ng daanan gamit ang isang pagsabog. Sa isang pagkakataon, sinunog niya ang mga balahibo ng gininto ang agila at sinipa ito patungo sa isang malapit na puno at nasunog din ang puno. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang inis at patuloy na sinusunog ang lahat ng bagay isa-isa. Hindi nagtagal, nagsimulang mawala ng kontrol ang parasito sa ilan sa mga hayop. Nalimitahan din ang paggalaw ng mga baging. Hindi nagtagal, ang buong kagubatan ay nasusunog na kasama ang mga bangkay ng hayop sa loob nito. Ang matingkad na kahel na apoy ay sumigaw, at sa mga apoy na iyon ay nagniningning ng gininto ang liwanag ang kanyang fire elemental body. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumutang sa gitna ng apoy. Dahil mismo siyang naging isang nilalang na gawa sa elemento ng apoy, ngayon ay siya na ang mismong apoy at sa loob ng isang daluyan ng apoy, maaari siyang maglakbay kahit ano pa man o paano pa.
Maaari siyang lumutang, lumipad, o kahit na lumangoy sa mga apoy. Matapos ilang sandali ng pagdamdam, dahan-daang lumipad si Sam sa loob ng daluyan at isinara ang kanyang mga mata habang inilalagan ang kanyang mga braso. Sinimulan niyang sumipsip ng lahat ng apoy habang nakapikit ang mga mata. Ang buong eksena ay napakaganda. Parang isang Diyos ng apoy si Sam na yakap ang lahat ng bukas ang mga braso. Kabanata 275. Naliligo si Sam sa mga apoy. Natuklasan niya ang kakayahang gamitin ang mga direktang apoy para sa kanyang sariling pagkain sa pamamagitan ng hula. Binubulok niya lamang ang mga apoy gamit ang kanyang kakayahan sa pagkontrol at ginagamit ang kakayahang sumipsip para maging sa kanya ito. Sa huli, ang apoy ay isa ring anyo ng espiritual na lakas at hindi naman maraming bahagi ang bumubuo dito. Kaya naman madali itong gawin para sa kanya. Ngunit gagana ba ang anumang apoy para sa kanya sa ganitong paraan? Sa isang paraan, oo, ngunit ang bagay na nasusunog na nagsisilbing panggatong ay dapat na may maraming espiritual na lakas para talagang makapagbigay ng benepisyo kay Sam. Ang buong Banyan Expanse at ang mga hayop sa loob nito kabilang na ang parasito ay naglalaman ng mataas na dami ng espiritual na lakas na masusunog para maging apoy at maging pagkain ni Sam. Habang abala siyang kinakain ang mga apoy, may ibang grupo pa maliban sa grupo ni Sam ang papalapit sa kanila matapos makita ang malalaking apoy at usok. Ito ay walang iba kundi ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog. 5 lamang sila, ang huling isa ay hindi kasama sa kanilang paglalakbay. Nang makita nila ang malaking apoy, agad silang lumipat patungo doon. Naramdaman nila na dalawang partido ang naglalabanan, at batay sa lugar na iyon, malamang na sina Sam at ang kanyang mga kaibigan ang nakikipaglaban sa isang hayop. Naramdaman nila na maaari silang kumuha ng mga bunga mula sa pagtatalo ng dalawang partido. Ngunit nang malapit na sila sa mga apoy, naramdaman ni Arthur na may kakaiba. Napakalakas ng apoy at nararamdaman niya pa ang mga alon ng init mula sa malayo. Habang iniisip niya ito, bumagal sila sa paggalaw at nagsimulang maglakad ng maingat. Ngunit hindi lamang sila ang naakit ng mga apoy, ang ilang hayop mula sa mga tirahan ay nagsimulang gumalaw din. Ang ganitong kalaking kaguluhan ay hindi maaaring baliwalain ng mga hayop na itinuturing na tahanan ng kagubatang ito. Patuloy pa rin kinakain ni Sam ng buo ang lakas. Nasa isang estado siya na parang natutulala. Matapos sumipsip ng karamihan sa lakas, tanging kaunting apoy na lamang ang natitira na hindi na gaanong kapaki-pakinabang para sa kanya. Ang mga katawan ng hayop at ang mga puno ng banyan ay naubos na. Habang handa na siyang umalis patungo sa tore, nakita niya ang ilang hayop at ang grupo mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Wala na siyang maraming oras na mauubos, ngunit mahirap na ring makaiwas sa isang pagtatalo. Tumingin siya sa paligid at lumingon patungo sa direksyon ng tore. Magtiis lang kayo kung may mangyaring pagtatalo. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Hindi siya labis na nag-aalala. Dahil ang mga hayop na dumating dito ay mga taga-siyasat mula sa mga tirahan para suriin ang sitwasyon, hindi sila magsisimula ng labanan ng walang utos mula sa kanilang pinuno maliban na lamang kung sila ay atakihin. Ang pagtatalo ay mangyayari sa mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Mahigit 15 kalansay ang nasa loob ng abo ng buong Banyan Expanse, at bawat kalansay ay kumakatawan sa isang kayamanan. Kahit na naroon si Sam, malaki pa rin ang tsansa na magkaroon ng pagtatalo. Batay sa naobserbahan ni Sam, may pagkakataong tumaas ang paglinang ng lakas kapag pumasok sila sa mana ng pagkukultibo, tulad ng nangyari kay Philip na may malaking pagtaas sa maikling panahon. Pumasok din si Arthur sa isang mana, at malamang na tumaas din ang kanyang paglinang ng lakas at may mga kayamanan din siyang dala. Pinapataas nito ang tsansa na magkaroon ng labanan dito. Kaya naman medyo nag-aalala si Sam. Hindi narito si Jack at hindi pa ganap na malakas si Watt sa ngayon. Maaaring hindi kayang labanan ni Hawk at Philip kung talagang malaki ang pagtaas ng lakas ni Arthur kasama ang kanyang mga kasama. Lumipat si Sam sa pinakamataas na bilis na kaya niya. Bumagsak siya sa tore, at sa oras na iyon ay tumigil na sa pagkukultibo si Jack. Sundan mo ang ruta na ito. Sabihin ni Sam habang itinuturo ang sariwang gawang bingit mula sa apoy. Hindi na nagtanong si Jack ng detalye at nagsimulang gumalaw. Umakyat si Sam at nagsimulang magkultibo matapos niyang palabas si Yanwo at ang iba pa. Sinimulan niyang isama ang lakas ng mabilis hanggang sa kaya niya. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang lakas kumpara sa nauna. Isinara niya ang kanyang mga mata at sinimulang gawing sa kanya ang lakas. Sa pagkakataong ito, hindi naman napakahirap lampasan ang balangkas sa pagitan ng level -7 at level 8, kaya hindi na kailangan ng maraming pagsisikap at naging madali ito. Ngunit hindi nagtagal ay naharap siya sa isang problema. Sobrang dami ng lakas. Sa madaling panahon ay nakarating na siya sa peak stage. Hindi na kayang tiisin ng mga hayop ang lakas na ito. Muli namang tumingin si Sam sa lugar kung saan siya galing.
Hindi niya napigilan ang pagkainis sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang ang kanyang pamamaraan sa pagkukultibo ay may malaking depekto. Para sa bawat pagsulong na kanyang nakamit, kung hindi niya maibabahagi agad ito sa kanyang mga hayop dahil sa sitwasyon, maaari siyang makatagpo ng matinding problema sa ilang kaso. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang harapin agad ang labis na lakas. Sinimulan ni Sam na tumutok sa lakas at sinubukang pindutin ito. Kailangan niyang itago ito pansamantala para hindi masira ang kanyang katawan. Para dito, isa lang ang magagawa niya. Kailangan niyang hanapin ang paraan para ilabas ang buong lakas. Matapos noon, sumuko siya sa pagsisikap na pindutin ito at sinubukang panatilihin itong matatag na lamang. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumabas ng tore at sinundan ng bingit para bumalik sa nasunog na Banyan Expanse. Samantala, nakarating na si Jack sa lugar at gayon din ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog. Si Arthur at ang apat niyang kasama ay nakikipagbuno na sa kanila. Nasa estado na silang handang lumaban, at sa pagdating ni Jack ay may sapat na kumpiyansa silang makakapaglaban. Nasisiyahan ang mga kasama ni Arthur. Ang mga kalansay ng hayop, 2 mana na hawak ni Philip, at 1 mana na hawak ni Jack sigurado silang kung makukuha nila ito at mananatiling ligtas sa tore hanggang sa huling linggo, nalalabas lamang para sa mga mana, maaari pa nilang maiwasan si Sam. Paano naman kasi, hindi masasabing hindi magiging defensive si Sam kung sila ay magkakasama para atakehin siya dahil mas marami silang nakuha na mana, at sa mga bagong kayamanang ito ay maaari silang makapagtatanggol laban kay Sam ng maayos, kung hindi man ay makakapaglaban. Ang mga iniisip na ito ay dumaan sa isip ni Arthur, at nang may ngiti sa kanyang mukha ay kumilos na siya. Hindi man lang siya tumigil ng 1 segundo para isipin kung paano nasunog ang mga hayop at ang lugar na ito, at ano ang ibig sabihin ng bingit. Ang grupo ni Sam ay nakakapaglaban ng maayos sa kanila kahit na mas kaunti sila sa bilang. Hindi naman basta-basta ang lakas ni na Jack at Philip. Tungkol naman kay Watt, kailangan muna nilang mahuli siya kung gusto nilang atakehin siya. Hindi pwedeng baliwalain ang lakas ng kanyang Silverwind. Nakakapaglaban sila, at si Watt pa nga ay nakakapagkuha pa ng mga kalansay sa abo at inilalagay ito sa kanyang storage isa-isa. Binabalak pa nga ni Jack ang mga kalaban. Hindi alam ni Sam ang eksaktong sitwasyon. Ngunit nagsisimula na siyang makontrol ang lakas, at nang magawa niya ito ay kinuha niya ang kanyang sasakyang panghimpapawid at mabilis na dumaan muli sa bingit. Bigla siyang lumitaw sa lugar na may malakas na ingay, at nagulat ng saglit sina Arthur at ang iba pa. Hindi nila inakala na babalik agad si Sam. Nang makita niya ang lahat ng kalansay, nakalimutan niyang isipin kung saan pumunta si Sam at natuwa lamang siya na hindi ito naroon sa sandaling iyon. Ngayon lamang niya naisip ang sitwasyon na kanyang kinakaharap, at nang maramdaman niya ang napakalaking dami ng lakas na dumadaloy sa paligid, agad niyang inutusan ang kanyang grupo na umatras. Hindi pinahintulutan ni Sam silang umalis ng madali, sinundan niya sila papunta sa kanilang teritoryo, ngunit hindi siya humadlang o umatake sa kanila. Ang tunay niyang layunin ay takutin sila habang hinahanap ang kanyang susunod na target. Bakit niya ipaglalaban ang libreng lakas na ito sa mga taong ito kung kayang talunin niya sila gamit ang kanyang normal na lakas? Tinutakot lamang niya sila, at ang dahilan kung bakit siya sumunod ng malayo ay para makahanap ng isang early stage level -5 na hayop sa kanilang teritoryo at harapin ito gamit ang labis na lakas. Ang paghabol ay tumagal ng ilang minuto hanggang sa tumigil si Sam at gumawa ng pagliko. May isang malaking bitin na nakapulupot sa isang napakalaking puno. Nang makita ng bitin si Sam na puno ng lakas, kumislap ang mga mata nito at agad na kumilos. Pinayagan ni Sam na puluputin siya ng bitin sa loob ng ilang segundo, at matapos itong puluputin, agad niyang ibinuhos ang lahat ng labis na lakas habang hawak ang lalamunan ng bitin. Ganun na lamang, ganap na nasunog ang bitin sa kanyang mga kamay nang wala pa itong pagkakataong makatakas. Matapos alisin ang abo, tumingin siya sa bungo ng bitin kung saan may isang spatial ring, bago umalis ng lugar. Kabanata 276. Umuwi si Sam sa tore kasama ang kanyang mga kasama. Kailangan niyang magpahinga at panatilihing matatag ang kanyang paglinang ng lakas. Matapos noon, kumuha siya ng 1 araw na pahinga. 18 araw. Isang bagong mana ang bumukas, at sa pagkakataong ito ay isang wind elemental na mana. Pumunta roon si Watt, at ang mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kulog ay labis na maingat nang makarating sila sa batong haligi ng mana dahil sa takot na maakit ang lakas ni Sam na pampaatake. Ngunit nang makita nilang ito ay para sa elemento ng hangin na wala silang kandidato para rito, umalis sila ng maingat. Hindi hinabol o pinagabala ni Sam sila. Haharapin niya sila sa tamang oras at sa pinakamahalagang sandali. Maaari nilang sampain ang kanyang 18 henerasyon sa sitwasyong iyon. Ngayon ay nasa mahusay na kondisyon si Sam, at oras na para harapin ang mga level -5 na hayop sa natitirang mga teritoryo.
Ang unang destinasyon ay ang teritoryo ng templo ng Diyos ng Kulog. Ang mga level -5 na hayop doon ay hindi pa nagagalaw. Tanging ang mga level -4 na hayop lamang ang kanilang hinarap, at matapos itong tapusin ay lumipat sila sa teritoryo ni Sam. Matapos makita ang dami ng mga kalansay sa abo noong araw na iyon, tinanggihan nila ang anumang pag-iisip na pumasok sa teritoryo ni Sam at ngayon ay lumilipat na sila patungo sa teritoryo ng Hilagang Arian. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong maingat si Sam kaysa dati. May sapat na siya ng lakas at sigurado siyang maaari na niyang gamitin ang mas mapanganib na mga taktika kaysa dati. Gayon din, hindi naman ito ginagawa sa kanyang sariling teritoryo kaya kahit na mapansin ng mga hayop na may kakaiba sa kanyang mga pamamaraan, sila naman ang sisihin nito sina Arthur at ang iba pa, at ligtas naman siya. Kaya naman, pinili niya ang kanyang unang target. Ang mga natitirang tao na nasa late stage na ngayon ay naglalakbay patungo sa ibang mga teritoryo para makipaglaban sa mga level -4 na hayop doon. Kailangan nilang paghubugin ang kanilang paglinang ng lakas at umangkop sa bagong lakas ito ang perpektong pagkakataon. Dumating si Sam sa isang lugar at tumingin sa isang hayop, ang Magma Fox, puting fox na may apoy. Ito ang kanyang unang target. Nagulat pa siya nang makita itong naruroon, ngunit naintindihan niya rin mamaya kung paano ito nakatira doon. Dahil ang fox na ito ay mahilig sa amoy ng mga batong gawa sa pinalamig na lava. Nakatira sila sa paligid ng mga bulkan at hindi mahilig sa ibang kapaligiran at hindi sila umaangkop hanggang sa sila ay umabot sa level -6 o mas mataas at makakuha ng sapat na katalinuhan. Hanggang sa hindi pa sila umabot doon, mawawalan sila ng bait at magdudulot ng kaguluhan kung hindi sila mananatili sa lugar na iyon. Ito ay isang karaniwang kagubatan na walang espesyal na katangian, lalo na ang isang lugar na may bulkan. Iyon ang dahilan kung bakit siya labis na nagulat nang makita ito, at tanging nagsiyasat lamang siya nito mamaya. Ang mabatong lupain kung saan ito nakatira ay gawa ng mga batong mula sa bulkan, na may isang mineral na tinatawag na volcanic iron bilang sentro kung saan natutulog ang fox. Ang volcanic iron ay isang metal na may elemento ng apoy na ginagamit ng mga mandirigma mangangaso na gumagamit ng elemento ng apoy. Hindi ito masyadong mahalaga ngunit ito pa rin ay isang magandang metal. Matapos matuklasan ito, mayroong isang ideya na pumasok sa isip ni Sam at ngayon ay narito siya para ipatupad ito. Hinintay niya hanggang sa umalis ang fox para maghanap ng pagkain at saka siya kumilos. Ang unang ginawa niya ay binuwag ang volcanic iron at sinimulang ibuhos ang pulbos patungo sa isang kuweba. Nang makarating siya doon, itinapon niya ang natitirang pulbos sa loob ng kuweba at tumakas. Sa malayong distansya, tumayo siya sa sanga ng isang puno habang nakatingin sa kuweba at naghihintay ng reaksyon at makalipas ang isang oras ay dumating na ito. Naramdaman ng Magma Fox ang pagkawala ng volcanic iron at naging galit na ito. Nang makita nito ang daanan ng pulbos, nagsimulang amuyin ito at sinundan hanggang sa makarating sa kuweba. Ang bagay sa loob ng kuweba ay isang hayop na dati nang tinakasan ni Sam. Ang Wicked Tiger, makasama na tigre, iyon ang pangalan ng hayop. Gumagamit ito ng neutral na espiritual na lakas, at binigyan ito ng pangalang iyon dahil sa ugali nitong lokohin ang ibang mga hayop. Hindi niya itinapon ang pulbos ng metal ng masyadong malalim sa kuweba kung napansin man siya nito ay kailangan na naman niyang tumakas. Matapos makarating ang fox sa kuweba ng galit, napansin din ito ng tigre at naging galit din ito. Ito ang teritoryo nito, at hindi dapat pumasok ang ibang nilalang na may katulad na lakas ng basta-basta. Kaya naman, atakehin ito agad ng walang paunawa. Ang fox, na isang mabangis na hayop din sa kalikasan, ay nagsimulang umatake. Nagniningning ng pula ang kanyang katawan, at ang kanyang mga kuko ay nagsimulang maglabas ng magma habang siya ay lumulupad patungo sa tigre. Habang ang dalawang hayop ay naglalabanan ng mabangis, ang taong nagpasimula nito ay pinapanood ang buong eksena ng may ngisi sa mukha. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan para harapin sila. Ngunit hindi niya ito ginamit sa kanyang sariling teritoryo dahil sa ilang dahilan. Isa na rito ay ang pagsisikap niyang gawing pagkain, ang dalawang bitag, at ang isa pa ay kung mabibigo ang plano at siya ay matuklasan at maalala ang kanyang mukha, maaari silang maghanap sa kanyang lugar at magdulot ng mas maraming problema. Kakailanganin na naman niyang gumamit ng mga energy cell, na makakasira ng spatial ring sa loob ng hayop. Ngayon, malaya na siyang gumawa ng mga ganitong bagay dahil sigurado siyang hindi nila kayang umalis ng malayo mula sa kanilang teritoryo papunta sa kanyang tore, at kung makikilala nilang isang tao ang nagdudulot ng problema sa kanila, si Arthur na ang baalang harapin iyon. Pinapanood ni Sam ang labanan ng dalawang hayop habang sinusubukan nilang mapunit ang isa't isa. Kinuha niya ang kanyang sniper rifle at naglagay ng ibang magazine na gawa sa maliit na space jade. Ito ang mga bala na gawa sa energy cell.
Ngayon ay gumagamit siya ng mga para sa elemento ng apoy at ginawa niya ito, walang dahilan. Dahil lang sa naisip niya ito. Itinuturo niya ang sniper at nagsimulang bumaril. Ito ang perpektong oras dahil ang mga hayop ay sobrang abala sa kanilang labanan, kaya medyo bumababa ang kanilang pagkamaramdamin sa ibang panganib mula sa labas. At ayon sa pagkalkula ni Sam, tumama ang mga energy cell na bala sa katawan ng tigre, at bago pa ito tuluyang tumama ay sumabog ito. Ang mga destabilisadong bala na gawa sa energy cell ay kailangang ituro sa perpektong distansya at posisyon para sumabog eksakto sa puntong pagkakadikit. Maaaring hindi pa naiintindihan ito ng mga tao sa mundong ito, ngunit kay Sam ang lumikha nito ay kayang gawin ito. Matapos ang unang pagbabaril, hindi pa nakapagtanaw ng maayos ang tigre kay Sam nang mapilit na itong mapahiga ng fox. Sa eksaktong sandaling iyon, isa pang bala ang bumaril, at sumabog ang leeg ng fox. Parehong napunta sa napakapanganib at mahinang sitwasyon ang dalawang hayop. Kumilos si Sam, lumitaw siya sa lugar at tinapos ang mga hayop bago itapon ang mga ito sa kanyang storage ring. Susunod, hinabol niya ang susunod na biktima. Sa mga susunod na araw, hinabol ni Sam ang bawat level -5 na hayop na nag-iisa sa buong isla. Ang kanyang mga galaw ay napansin din ng ibang mga grupo, ngunit walang nang ahas na kumilos dahil kung ibabato sila ni Sam sa mga hayop, kailangan nilang harapin ito at hindi sila sigurado na kayang gawin iyon. Sa susunod na 15 araw, naghuhuli si Sam ng mga hayop na ito. 2 linggo na lamang ang natitira sa isla, at 1 linggo na lamang bago siya pumasok sa pangunahing mana. Oras na para harapin ang mga tirahan. Hindi pa rin nang ahas ang mga grupong ito na harapin ang mga level -5 na hayop na nag-iisa, at sa oras na sila ay maging sapat na lakas para harapin ang ilang level -5 na hayop bilang isang grupo, lahat na nito ay kinuha na ni Sam. Ngayon, tanging ang mga tirahan na lamang ang natitira para sa kanila at ito na ang tatahakin niya. Nitong mga nakaraang araw, may iba't ibang mana tulad ng para sa apoy, hangin, mga pamamaraan ng paa, at iba pa. Ngunit hindi siya interesado. Plano niya lamang kunin ang bahagi ng pormasayon at pagsusulat ng mga simbolo sa mana. Ang unang mga tirahan na kanyang target ay nasa bahagi ng templo ng Diyos ng Kulog. Ngunit hindi na niya ginamit ang parehong paraan tulad ng dati. May iba siyang mga plano. Dahil kumilo si Arthur at sinubukang kunin ang kanyang mga kayamanan, kailangan niyang magbayad ng malaki. Kaya naman, matapos ang bawat pag-atake sa tirahan gamit ang mga sedative, nagnakaw siya ng kayamanan at kinuha rin niya ang mga supling ng hayop. Hindi niya itinago ang mga ito sa Divine Dimension kundi dinala niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Pinataas niya ang temperatura ng kanyang katawan para pawisan ang mga supling at maiwan ang kanilang amoy sa lahat ng dako, bago niya ito inilagay malapit sa tore ng templo ng Diyos ng Kulog. Matapos noon, inulit niya ito para sa natitirang mga tirahan at inilagay ang 7 iba't ibang uri ng mga supling malapit sa tore, bago siya umupo malapit sa isang matangkad na puno. Tanging ang mga sand badger na lamang ang hindi nasa kanyang hawak. At hindi nagtagal, dumating na ang mga bisita. Kabanata 277. Noong gabi na iyon, sa pasukan ng tore, tumingin si Arthur sa mga grupo ng hayop na para bang nananaginip lamang. Iniiwasan niya ang mga hayop na ito tulad ng isang sakit na makakahawa nang makita niya ang kanilang mga tirahan. Ngunit ngayon, sila mismo ang naghanap sa kanya. Nakuha na ng mga hayop ang kanilang mga supling, ngunit galit pa rin sila paano nang ahas ang isang tao na gawin ang ganitong bagay na pagnanakaw ng kanilang mga supling. Sinimulan nilang tumakbo patungo sa tore. Ang ilang hayop ay umatake gamit ang kanilang mga elemental na lakas, at ang iba naman ay direktang tumabon sa mga pader. Ngunit tulad ng pangakong ibinigay ni Merali, hindi kayang sirain ng mga hayop ang mga pader at pumasok sa tore ng basta-basta. Hindi rin nakakalusot ang mga pag-atake nila. Ngunit wala ring pinsala ang natamo ng mga hayop. Sinubukan nila ito ng ilang beses at pagkatapos ay naghintay na lamang doon. Kahit na ang mga hayop na magkakaibang uri ay hindi nagpakita ng puot sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, nagkaisa sila at itinuturing ng buong puso ang mga tao bilang kanilang mga kaaway. Nalilito sina Arthur at ang iba pa hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi sila nang ahas na labanan ang mga hayop. Papasukin ba nila ito ng lihim? Halos imposible na iyon dahil sa dami ng mga hayop. Kaya naman, ang tanging magagawa nila ay manatili na lamang doon at maghintay hanggang sa oras ng paglabas. Sa sandaling iyon, isang rolyo ang lumipad papasok sa tore sa pamamagitan ng pasukan. Kinuha ito ni Arthur, at nang basahin niya ang mga salita, kuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit. Dahil labis mong hinahangad ang mga labi ng mga hayop, naisip ko na baka mas gusto mo pa silang makasama, kaya kusa akong nag-alok na ayain sila dito. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Sam.
Agad niyang naintindihan kung paano sila napadpad sa sitwasyong iyon. Ito ang pagbabayad ni Sam. Iniisip pa niya kanina na hindi hinabol ni Sam sila dahil sa ibang dahilan ngunit sa halip ay gumamit ito ng pinakamakainis na paraan para maghiganti, at ginanap pa ito sa malaking sukat. Plano na nilang harapin ang natitirang mga level -4 na hayop at subukan ang kanilang swerte sa mga level -5 na hayop sa ibang teritoryo. Ngunit hindi nila alam na hindi lamang lahat ng hayop ang hinawakan ni Sam, pinigilan pa niya sila sa kanilang tahanan para hindi na sila makakahanap ng anumang natitirang hayop na maaaring nakalimutan. Hindi naman pinapansin ni Sam ito. Kung hindi lang dahil ang pagpatay sa mga taong ito ay magdudulot sa kanya ng dagdag na problema sa kanyang mga susunod na plano at malaking makahahadlang sa kanya, diretso na sana niyang hinawakan ito at sa loob ng tore ay imposibleng patayin sila. Nahihirapan siyang kontrolin at pigilan ang pagnanasa na pumatay. Iniisip pa niya na gumamit ng mga lihim na paraan nang hindi maiiwan ang anumang ebidensya, ngunit baka makahanap siya ng paraan para magamit si Arthur sa kanyang mga hinaharap na paghahanda dahil siya ay tagapagmana ng templo ng Diyos ng Kulog. Ito lamang ang mga dahilan kung bakit binibigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay ng mapayapa. Ang mabuhay sa takot ay isa sa pinakamasamang paraan ng pamumuhay. Patuloy na hinawakan ni Sam ang natitirang mga kayamanan sa mga tirahan. Matapos noon, sinimulan niyang ayusin ang lahat ng mga kayamanang kanyang nakuha. May mahigit 150 gantimpala siyang nakuha mula sa isla na ito, at sa mga ito ay 70 ang mga sandata na may iba't ibang katangian. 10 ang mga formation disc, 20 ang iba't ibang disenyo ng porma sayon. 10 ang mga aklat ng kasanayan para sa mga pamamaraan ng sandata, 30 ang mga nakakonsumong inscription scroll na iba't ibang uri, at ang iba pa ay mga scroll na may disenyo ng inscription. Kumuha ang kanyang mga kasama ng anumang sandatang gusto nila at ibinahagi ito sa isa't isa. Kumuha rin sila ng ilang inscription scroll at kahit na ilang formation disc. Nagpasya si Sam na ibenta ang kalahati ng natitirang mga ito na may label na mga bagay mula sa mana ni Merali, at ang kalahati naman ay pananatilihin niya para gamitin bilang dagdag. Bukod pa rito, ang mga natitirang inscription at porma sayon ay maaaring gamitin para sa karagdagang pagsasaliksik. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng pangwakas na mana. 7 araw bago matapos ang 2 buwan, ang 4 na pangunahing kandidato ay nawala mula sa kanilang mga tore. Sina Sam, Arthur, Andrew, at ang pinuno ng Hilagang Arian ay lahat nawala mula sa kanilang mga lugar at nagkita-kita sa isang silid, isang malawak na bulwagan na may 4 na pintuan sa 4 na panig na humahantong sa iba't ibang silid. Hindi nagtagal, isang proyeksyon ni Merali ang lumitaw sa gitna ng bulwagan at nagsimulang magsalita. Maligayang pagdating, mga kandidato. Umaasa akong lahat kayo ay tumaas ang lakas at kakayahan sa paglaban sa panahong ginugol ninyo sa isla. Sa ngayon, 7 araw na lamang ang natitira bago ninyo makuha ang mana na iniiwan ko para sa inyo. Tulad ng alam na ninyo, ako si Merali, kilala sa aking husay sa 4 na larangan. Paggamit ng espada, pagpipinta, inscription, at porma sayon. Dapat kong sabihin na ipinagmamalaki ko ang taas ng aking mga nakamit. Bago ako umalis sa mundong ito, nais kong ibahagi ang aking kaalaman sa mga kabataan ng mundong ito bilang tanda ng pasasalamat sa lahat ng mga yaman at karanasang ibinigay nito sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit, sa tulong ng ilang kaibigan, ay ginawa ko ang isla na ito at ang 4 na tore. Ang 4 na tore ay mga susi para isinaaktibo ang lahat ng inaalok ng isla na ito. Ngayon, narito kayo sa isang lugar na humahantong sa 4 na mana na iniiwan ko para sa inyo. Mayroon kayong pagkakataong makuha ang lahat ng 4 o anumang isa sa mga ito. Iyon ay depende lamang sa inyong pagsisikap, kalooban, lakas, at pagnanasa. Iyon ang dahilan kung bakit ako gumawa ng 4 na tore, at kayo ang 4 na tao na nalo sa mga pagsubok ng mga tore. Bawat isa sa inyo ay may kalamangan, kaya sa tingin ko ay patas na kompetisyon ito. Sa 4 na mana na ito, ang pagpipinta, inscription, at porma sayon ay tumatagal ng 2 araw. Tungkol naman sa paggamit ng espada, iyon ang aking pinakamahinang kakayahan sa 4, at dahil doon ay mas kaunti ang maibibigay nito sa inyo kaysa sa 3 pang larangan kaya tumatagal lamang ito ng 1 araw. Pagkatapos ng 1 linggo, lahat kayo ay ibabalik sa mga lugar kung saan kayo nagmula, kasama ang inyong mga kasapi. Para sa mga taong hindi sinasadyang namatay, nalulungkot ako sa kanilang pagkamatay at humihingi ng paumanhin. Ngayon, magsisimula na ang pagsubok para sa mana. Sa mga salitang iyon, nawala ang proyeksyon at binuksan ang isa sa mga pintuan. Ang 4 na sila ay maingat na pumasok, at ang tanging nakita nila ay isang plataporma sa kabilang dulo ng silid. May isang bilog na kumikinang sa gitna ng plataporma na naglalabas ng mahinang liwanag.
Agad nilang nalaman na iyon ang kanilang layunin, ngunit hindi nila ito maabot kaagad. Dahil sa pagitan ng plataporma at ng lugar kung saan sila nakatayo ay isang malaking lambak, isang malalim na kambal dilat na naghihiwalay sa kanila sa kanilang layunin. Habang iniisip nila ang mga paraan para makatawid at sinusubukang gamitin ang kanilang mga elemental na lakas, napagtanto nila na imposibleng makatawag kahit na isang piraso ng espiritual na lakas. Sa sandaling iyon, 4 na malalaking blok ng bato ang lumutang mula sa kambal dilat, eksakto sa gilid ng lambak. Nagpalitan sila ng tingin bago bawat isa ay tumayo sa sarili nilang blok. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang holograpo na nagpapakita ng isang kamay na hawak ang isang brush at gumagawa ng isang guhit, isang tuwid na linya. Ngunit ang pangunahing bagay ay ang paraan ng paggamit ng espiritual na lakas. Ang kamay o sa halip ang may-ari ng kamay ay nagpapalipat-lipat ng espiritual na lakas sa isang tiyak na paraan para ang pintura na ginagamit ay mabigyan ng kailangang katangian ang linya. Karaniwang ginagamit ng mga pintor ang pamamaraang ito para gumawa ng isang larawan. Ang larawan ay medyo katulad ng isang inscription scroll sa mga unang yugto. Habang mas umuunlad ito, mas maraming magagawa ang isang pintor, ngunit sa mga unang yugto ay nagsisilbi ito ng parehong layunin tulad ng mga inscription scroll na maaaring makuha o magamit ng maraming beses. Maaari itong gamitin para sa pag-atake, pagsesil, pagtatanggol, at marami pang iba. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga materyales na ginagamit at sa halip ng mga runa, ginagamit nila ang mga larawang kanilang iginuhit bilang daluyan para mabigyan ng ninanais na epekto. Matapos maglaro ang eksena sa holograpo ng isang beses, isang brush na may pintura at isang puting tela ang lumitaw na lumulutang sa harap nila. Ang pagsubok ay napakasimple. Ang kailangan nilang gawin ay maunawaan at gayahin ang buong galaw, at kung makapasa sila sa yugtong ito, makakapagpatuloy sila paakyat. Patuloy na naglalaro ang eksena kahit na lumitaw na ang tela at brush. Kung susuriin nila ng maingat, makikita pa nila ang daloy ng lakas sa kanilang mga kamay. Maingat na pinagmasdan ni Sam ang buong aksyon ng paulit-ulit. Hindi pa niya gaanong pinag-aralan ang mga bagay tungkol sa pagpipinta. Mahusay siya sa pagpipinta noong kanyang nakaraang buhay, at ginamit niya ang husay na iyon para matuto ng mga pamamaraan sa pagpipinta na nakakatulong sa kanya sa pagguhit ng mga inskripsyon. Hindi niya sinubukang gumamit ng mga karaniwang pamamaraan ng pagpipinta. Ngunit nakikita niya kung paano gumagana ang daloy ng lakas at maaari niyang makita kung paano gawin ito batay sa kanyang karanasan sa pagguhit. Kaya naman, makalipas ang 10 minuto ay kinuha niya ang brush at kumilos. Bagamat iisa lamang ang linya, naiiba ito sa paraan ng kanyang pagguhit ng mga inskripsyon dahil noon ay gumamit siya ng espesyal na tinta para sa inskripsyon bilang pintura, at ngayon ay gumagamit siya ng pintura na partikular na ginagamit para sa mga ganitong layunin. Malinaw na naiiba ang daloy at proseso ng lakas. Kaya naman, sa kanyang mga unang pagtatangka ay nabigo si Sam. Tanging sa ikapitong pagtatangka niya lamang siya nakapasa, at isa pang bloke ang lumitaw sa harap niya habang nawala ang tela at brush. Kabanata 278. Matapos malampasan ang unang bloke, tumalon si Sam sa susunod na bloke. Tumingin siya sa mga natitirang kandidato na nakastock pa rin sa unang bloke. Talagang nakatulong sa kanya ang kanyang karanasan sa pagguhit ng mga inskripsyon. Tumingin siya sa susunod na holograpo na lumitaw. Sa pagkakataong ito ay mas tumaas ang pagiging komplikado dahil kailangan niyang gumuhit ng isang pattern na binubuo ng maraming tuwid na linya. Ang daloy ng lakas ay pareho pa rin sa nauna, ngunit kailangang panatilihin ito ng patuloy habang tinitiyak na sapat ito at walang anumang pagkagambala kahit na magkakapatong ang mga linya. Sinimulan niya itong gawin, at matapos ang ilang pagtatangka ay naintindihan niya kung bakit tumatagal ng 2 araw ang pagsasanay sa pagpipinta. Ang mga pagsubok na ito ay idinisenyo na may pinakamaraming pagkakaiba-iba sa kahirapan at pagiging komplikado. Sinusubukan nito ang kakayahan ng isang tao na matuto ng mga komplikadong bagay sa maikling panahon sa pinakamabisang paraan. Ang paraang ito ng pag-aaral ay hindi karaniwang ginagamit sa normal na sitwasyon, ngunit tiyak na makakapagbigay sa isang tao ng tiyak na antas ng husay sa maikling panahon. Ang paraang ito ay dapat lamang gamitin sa matitinding sitwasyon, at kailangang ang tao ay may hindi pangkaraniwang katalinuhan at isang tiyak na antas ng pagiging henyo. Ginamit din ni Sam ang paraang ito noong kanyang nakaraang buhay para maisagawa ang ilang gawain sa pagpatay. Hindi niya inakala na gagamitin niya muli ang paraang ito sa buhay na ito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sinimulan niyang sanayin ang sarili ng paulit-ulit. Tanging makalipas ang mahigit 3 oras ng pagsasanay ay siya lamang nakapasa, at sa oras na iyon ay nakapasa na rin ang mga natitirang kandidato sa unang yugto at lumipat na sa ikalawang yugto. Tumingin si Sam sa ikatlong yugto ng pagsubok habang nakatayo siya sa bagong bloke.
Ang ikatlong yugto ay mas komplikado pa, may dalawang pattern, isa ay gawa sa tuwid na linya at ang isa naman ay may mga kurbada. Kailangan niyang gumawa ng dalawang pattern na may parehong pagkakapare-pareho ng lakas. Sinimulan niya itong sanayin muli, at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang magtrabaho ng hindi bababa sa 3 oras para makamit kahit ang bahagyang tagumpay sa buong pattern. Makalipas ang isa pang 3 oras, sa wakas ay nagawa niyang gumawa ng dalawang pattern ng perpekto. Ngunit ang susunod na hakbang ay naging pagsubok sa kanyang pasensya. Dahil kailangan niyang pagsamahin ang mga pattern sa iisang larawan nang hindi ito magkagalit at maging magulong. Sa pagkakataong ito, ang mga pagkakamali ay hindi na tahimik tulad ng dati, sa halip ay lubos na magulo, at nagdudulot pa ng mga alon ng espiritual na lakas sa tela. Kung ito ay tunay na tela, sigurado si Sam na mapuputol ito sa pagputok. Ngayon niya naintindihan ang kahirapan, para sa bawat pagsabog, ang isang normal na tao ay unti-unting mawawala ng focus. Kahit na si Sam na may napakahusay na lakas ng isip ay nahihirapan din sa pag-focus, at ngayon niya naintindihan ang kahalagahan ng tore ng kalooban. Tanging makalipas pa ang 9 oras ay siya lamang nakapagtagumpay. Iniisip niya kung paano niya matatapos ang buong mana sa loob ng 2 araw dahil mahigit 18 oras na ang lumipas sa 4 na yugto. Ngunit nakuha niya ang sagot sa ika-5 pagsubok. Kailangan niyang kopyahin ang isang buong larawan gamit ang husay na nakuha niya mula sa unang 4 na pagsubok. Ang larawan ay maliit lamang, na may 3 elemento lamang, isang bulkan, magma, at pagsabog ng lava. Isang larawan na naglalarawan ng pagsabog ng bulkan, isang larawan na para sa pag-atake. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tumagal ng maraming oras tulad ng naunang pagsubok, dahil hindi na niya kailangan ng dagdag na kaalaman o husay para gawin ito. Kailangan niya lamang pagsamahin at ulitin ang mga bagay na ginawa niya sa mga naunang 4 na pagsubok, ngunit sa ibang paraan. Nakatapos siya ng pagsubok sa loob ng 3 oras, at ang susunod naman ay isa pang larawan na may 5 elemento, ang pagsabog ng alon ng dagat. Dito ay kailangang ilarawan ng tubig, direksyon, hangin na tumutulong sa tubig, lakas ng alon, at uri ng pagbanggaan ng mga elemento. Ito ang magandang bagay tungkol sa pagpipinta bilang isang kasanayan, hindi kailangang magkaroon ng mga elemento para gamitin ang mga pag-atake o pagtatanggol na nauugnay sa mga elementong iyon. Kailangan lamang magkaroon ng mga pintura na may katangiang elemental para gumawa ng larawan. Siyempre, kung mayroong elemento, mas tataas pa ang tsansa ng tagumpay at bisa ng buong gawain. Tumagal ito ng 6 na oras pa, na nagresulta sa kabuuang 27 oras na ginugol. 21 oras pa ang natitira, at 6 na pagsubok na ang natapos. Sa sandaling iyon, tanging si Andrew lamang ang nakarating sa ika-5 pagsubok, ang iba pa ay nakastock pa rin sa ika-4 na yugto. Natutuwa siya na mayroon siyang kaunting husay sa larangang ito at nakapagtagumpay, dahil napakahirap naman talaga para sa sinumang walang alam tungkol dito. Ang mga pagsubok ay hindi lamang pagsubok, ito rin ay mga aralin. Maaari pang makakuha ng ilang husay ang isang taong walang alam tungkol dito. Talagang pinagsama-sama ni Merali ang mga batayan at iba pang hakbang sa bawat pagsubok para matuto sila ng mabilis. Hindi na siya nag-abala ng oras at agad na sumabak sa susunod na pagsubok. Ang ika-7 pagsubok ay isa pang larawan na may mahigit 7 elemento. Tumagal ito ng 3 oras para matapos ni Sam. Ang ika-8 pagsubok naman ay may 9 na elemento at tumagal ng 4 na oras. Maging ang 9 na pagsubok ay madali para sa kanya, ngunit ang ika-10 pagsubok ay tumagal ng halos lahat ng natitirang oras niya. Dahil ito ang isa sa pinakakomplikadong larawan na nakita niya sa dalawang buhay niya, isang larawan na may ilusyon ng isang mundo. Sa simpleng salita, kailangang ilarawan ng isang tao ang buong mundo sa loob ng pintura at lumikha ng ilusyon sa tela. Sa ganitong paraan, maaari nilang ikulong ang kaluluwa ng isang tao sa mundong iyon at atakehin ito gamit ang mga elemento na naroroon sa mundong iginuhit. Ang mundong kailangang ilarawan ay isang bilangguan o sa halip ay isang silid ng pagpapahirap, katulad ng isang holo kung saan ang isang tao ay mapapahirapan gamit ang iba't ibang primitibong paraan, tulad ng matitinding apoy at mga metal na bagay na tumutusok sa katawan. Nahihirapan si Sam na tapusin ito. Ang pangunahing problema sa larawang ito ay ang pintura ay gawa sa ilang marupok na sangkap at mga materyales na angkop para lumikha ng mga ilusyon at kailangang panatilihing balanse ang lakas. Mahigit 10 tela ang kanyang napasabog, ngunit hindi pa rin niya maipagawa ang larawan. Nagsisimula na siyang masakit ang ulo. May 1 oras na lamang na natitira nang sa wakas ay matapos niya ang buong larawan. Mula noon ay nakatawid na siya sa ika-10 block at sa wakas ay nakatapak na siya sa plataporma kung saan nakalagay ang bilog na kumikinang. Sa sandaling makatapak siya sa plataporma, nawala ang bilog na kumikinang at ang ilang mga butil ng liwanag ay pumasok sa kanyang isip.
Maraming bagong larawan ang pumasok sa kanyang isip, lalo na sa anyo ng mga larawan at mga pangyayari. Nakita niya ang larawan ni Merali sa kanyang isip na nagsasanay sa pagpipinta. Maraming sirang tela at brush ang nakakalat sa paligid habang siya ay nagsasanay ng mga pangunahing galaw at mga guhit ng walang pagod. Ang orb na ito ay puno ng mga karanasang naranasan ni Merali. Hindi lamang nilalarawan ng mga karanasan ang lahat ng natutunan ni Merali, ang proseso na ginamit niya para makamit ang husay sa bawat pamamaraan ay direktang nakaukit sa kanyang isip. Ang mana ay ganap na natapos sa tunay na kahulugan nito, minana niya ang lahat ng natutunan ni Merali ng direkta. Natapos na ang mana, ngunit hindi pa rin natitigil ang mga pagsubok. Patuloy pa rin itong nagpapatakbo, at patuloy din ang mga kandidato dahil curious silang malaman kung may makakahanap sila ng anumang mahalagang bagay kung matatapos nila ang buong proseso. Isang oras na lamang ang natitira nang siya ay ibinalik sa pangunahing bulwagan, ngunit may hawak pa rin siyang isang brush. Ito ang parehong brush na nakita niya sa mga karanasan ni Merali, lalo na noong siya ay nasa kanyang katandaan at nasa rurok na ng kanyang husay sa pagpipinta. Ngunit hindi pa ibinalik ang iba pang kandidato. Sa sandaling iyon lamang niya naintindihan kung bakit may tiyak na oras na itinalaga, at na mayroon pa ring limitasyon sa oras kahit na nakuha na ni Sam ang mana. Naintindihan ni Sam na kahit sino pa man ang manalo ng mana, ang sinumang nakilahok sa proseso ay makakakuha ng ilang uri ng kaalaman. Ngayon, ang tatlong natitirang kandidato na hindi nakakuha ng mana ay patuloy pa ring natututo ng mga pamamaraan sa pagpipinta. Kahit na hindi nila gagawing propesyon ang ganitong kasanayan, maaari pa rin nilang gamitin ang kaalamang ito para harapin ang mga problema sa hinaharap na dulot ng ibang mga pintor. Sa huli, ang kaalaman kapag nakamit na ay ang pinakamahalagang kayamanan para sa sinumang tao, halos imposibleng bawiin ito mula sa isang tao. Kabanata 279. Sinuri ni Sam ang brush na hawak niya. Ito ay isang napakataas na antas na brush, napakataas pa na hindi niya maipahayag ang eksaktong ranggo nito gamit ang kanyang kasalukuyang paglinang ng lakas. Ngunit tiyak na mahalaga ito, dahil sa mga larawang nakita niya sa kanyang isip noong maipasa sa kanya ang mga karanasan. Ito ang brush na ginamit ni Merali noong siya ay nasa rurok ng kanyang husay. Hindi alam kung magkano ang handang bayaran ng isang pintor para sa brush na ito. Habang sinusuri ni Sam ang mga karanasan o alaala ni Merali sa kanyang isip, mabilis na lumipas ang isang oras at bumalik na ang mga natitirang kandidato. Mula sa kanilang mga ekspresyon, nahulaan ni Sam na wala silang nakuhang iba pang bagay. Si Arthur ang pinakamakainis sa lahat. Dahil hindi niya mapigilan ang kanyang pakiramdam na magkaribal kay Sam. Naniniwala siyang siya ang pinakamahusay sa kanyang mga kapantay mula nang siya ay isinilang ang kanyang talino, mga yaman, husay, at paglinang ng lakas ay nangingibabaw sa lahat ng aspeto. Ngunit isang araw ay nagsimulang umangat si Arman sa kanyang harapan. Sapat na sa kanya ang isang tao, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Sam. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may krisis sa kanyang pag-iral. Sa huli, siya ay pinili ng langit, isa sa 10 sa mundong ito. Mayroon siyang lahat ng kailangan at matagal na siyang mapagmataas. Ngayon na umangat ang mga henyong ito, nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan na dumating na ang tunay na pagsubok. Nagdudulot ito sa kanya ng takot na baka hindi na siya makapagmataas magpakailanman. At ang mana sa pagpipinta ay nagpakita nito sa kanya. Natatakot siyang maaaring basta na lamang malampasan ni Sam ang mga natitirang mana. Sa huli, mula sa alam niya ay wala namang husay si Sam sa pagpipinta, ngunit mayroon naman siya sa tatlong natitirang aspeto. Tinapos na niya ang kanyang pinakamahinang bahagi. Habang siya ay nag-aalala, umalis na si Sam patungo sa susunod na silid na binuksan na. Nasasabik siya sa susunod na pagsubok. Ang gantimpala ngayon ay lubos na nakakaakit sa kanya. Ang kaalaman at mga karanasang naipon ng isang tao sa loob ng mga dekada matapos masanay sa isang hanap buhay gamit ang kanyang pawis at dugo ay ibinabahagi sa kanya. Hindi na siya ganito kasaya sa anumang gantimpala maliban na lamang kay Yanwo at sa Divine Dimension. Ang tatlong natitirang kandidato ay sumunod kay Sam at pumasok sa silid. Ang silid ay kapareho ng nauna, may isang kambal dilat na naghihiwalay sa kanila sa plataporma, at 4 na bloke ang lumitaw sa harap nila. Muli silang tumayo sa kanya-kanyang bloke. Sa pagkakataong ito, ang pagsubok ay medyo naiiba. Dahil ang mga pangunahing inskripsyon ay nangangailangan ng maraming espasyo, malalaki ang mga bloke sapat na malaki para makagawa ng isang rank 6 na porma sayon. Ang unang pagsubok ay gumawa ng isang rank 1 na inskripsyon gamit ang karaniwang proseso. Matagal na rin mula noong gumawa si Sam ng inskripsyon nang hindi gumagamit ng pagguhit. Hindi niya gusto ang ideyang magsayang ng maraming oras sa paggawa ng mga pangunahing runa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-aalala dahil mayroon siyang elemento ng tubig, isang elemento na nakakatulong sa mga master ng inskripsyon.
Isang sulyap lamang ni Sam sa holograpo para maunawaan ang inskripsyon, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang daliri sa mangkok ng tinta. Sinimulan niyang kontrolin ang tinte gamit ang elemento ng tubig, at sumunod ito sa galaw ng kanyang daliri. Habang siya ay gumagalaw ng kanyang daliri sa hangin, maayos na inilalagay ng tinta ang sarili nito sa sahig, at sa loob ng ilang segundo ay lumitaw na ang kinakailangang pattern ng runa. Ang huling hakbang ay iguhit ang inskripsyon sa scroll. Itinapon ni Sam ang scroll sa gitna, at sa loob ng isang segundo ay kumikinang ang mga runa. Tapos na ang inskripsyon. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 minuto. Lumitaw ang isang bagong block at lumipat si Sam. Ang tatlong natitirang kandidato na sinusubukang tapusin ang inskripsyon ay nagulat saglit. Natutunan na nila ang ilang bagay tungkol sa mga inskripsyon dahil inaasahan nila na kakailanganin ito sa mga pagsubok dito. Ngunit ang bilis ni Sam sa larangang ito ay ibang antas na. Maging sina Arthur at Andrew na alam ang husay ni Sam ay nahihirapan din. Hindi nila inakala na kayang tapusin niya ito sa loob ng 2 minuto. Ang holograpo ay nagpapakita kung paano gumawa ng inskripsyon ng hakbang-hakbang at sinusunod nila ito, ngunit batay sa bilis ni Sam, baka naunawaan na niya ang buong inskripsyon sa isang sulya pa lamang at ginawa ito ng mag-isa. Habang sila ay nagugulat, tumitingin naman si Sam sa ikalawang pagsubok sa pagkakataong ito ay hindi na gumawa ng inskripsyon kundi pagsira nito. Ito ay tila isa sa mga orihinal na gawa ni Merali dahil hindi niya pa ito nakita noon. Matapos suriin ang daloy ng lakas sa inskripsyon at ang pag-aayos ng mga runa, ang tanging ginawa ni Sam ay gumamit ng brush at espiritual na lakas para linisin ang ilang linya at mag-iniksyon ng kaunting espiritual na lakas. Iyon na lang. Nawala ang inskripsyon sa anyo ng mga butil ng espiritual na lakas. Muli na namang 2 minuto lamang ang kanyang ginugol. Nawala ng lakas ang tatlong natitirang kandidato na ipagpatuloy. Ngunit naalala nila ang unang pagsubok bagamat walang nakuha silang gantimpala, natutunan naman nila ang ilang aspeto. Kaya naman nais nilang sundin ang parehong prinsipyo, at biglang nawala ang kanilang kaba habang sinusubukang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng mga inskripsyon. Samantala, hindi man lang naabala si Sam sa kanilang pagkamangha. Pinapanatili niya ang kanyang napakabilis na bilis ng walang anumang pagpipigil. Sa loob ng 4 na minuto ay natapos na niya ang ikatlong pagsubok kung saan kailangan niyang gumawa ng isang rank 2 na inskripsyon, at sa susunod na yugto ay pagsira nito. Tulad ng inaasahan, tapos na ito sa isang iglap. Patuloy na bilis ang ginawa ni Sam hanggang sa ika-6 na yugto. Natapos niya ang kabuoang 6 na yugto sa loob ng kalahating oras. May 4 na yugto na lamang ang natitira, at ang ika-7 yugto ay kailangan niyang gumawa ng isang rank 4 na inskripsyon. Sa pagkakataong ito, medyo tumagal ng mas maraming oras si Sam dahil kailangan niyang gabayan ng maingat ang tinte dahil mas lumaki ang sukat nito. Ang buong proseso ng pagguhit ng runa ay tumagal ng 10 minuto, at isa pang 30 segundo para gawin ang inskripsyon sa scroll. Para sa pagsira nito, hindi naman tumagal ng maraming oras dahil ginamit niya lamang ang kanyang kakayahan sa pagbubulok at nawala na ito. Nasasabik siya at wala ng pasensya na harapin ang inskripsyon ng hakbang-hakbang. Iniisip niya na baka makatagpo siya ng rank 5 na inskripsyon, ngunit sa kanyang pagkabigo ay isang rank 4 na komplikadong hanay ng inskripsyon na binubuo ng 5 rank 4 na inskripsyon. Batay sa lakas nito, maaari itong ituring na isang pseudo rank 5 na inskripsyon. Sa pagkakataong ito, nagtrabaho si Sam sa inskripsyon at sa loob ng kalahating oras ay natapos na ito. Para sa huling inskripsyong kailangang sirain, maingat na pinag-aralan niya ito. Dahil wala namang hamon na inaasahan niya, nais niyang subukan ang isang hamon ng hindi gumagamit ng kanyang kakayahan sa pagbubulok. Marami naman siyang oras. Ngunit hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Natapos niya ang gawain sa loob ng 45 minuto kahit na gumana siya sa pinakamabagal na bilis. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumapak sa plataporma. Muli nang nangyari ang parehong bagay, lumitaw ang isa pang hanay ng mga alaala sa kanyang isip habang naramdaman niya ang mga karanasan ni Merali sa pagsasanay ng mga inskripsyon noong nakaraan. Nawala siya mula sa lugar at pumasok sa pangunahing bulwagan. Ngayon ay may hawak siyang isang brush pen. Ito ay isang brush pen na halos kapareho ng modernong brush pen na gumagamit ng dulo ng brush sa halip na ng tinta. Ito ay ginagamit para gumawa ng mga inskripsyon. Ang katawan ng brush pen ay may iba't ibang puwang para sa iba't ibang tinta, at bawat puwang ay hiwalay na espasyo para sa pag-iimbak. Ang brush pen na ito ay nagbigay din sa kanya ng parehong pakiramdam tulad ng nakuha niya mula sa paintbrush, napakataas ng ranggo nito. Higa si Sam sa sahig at natulog ng ilang sandali, at gumawa ng iba't ibang bagay para malumpasan ang kanyang pagkainip. Matapos ang 2 araw ng pagkainip, lumabas na ang 3 natitirang kandidato na may maluwag na ekspresyon. Mukhang napagdaanan nila ang maraming bagay.
Totoo namang napagdaanan nila ang maraming bagay. Nang makita nila ang bilis ni Sam, nagsimulang magtanong-tanong sila kung ano pa ang kabuluhan ng kanilang buhay. Hindi nila alam kung paano sila dapat tumugon at ano ang dapat nilang isipin tungkol sa bilis niya. Ngunit makalipas ang ilang panahon ay nakayanan na nila ito at nais nilang subukan ang kanilang swerte sa pag-aaral ng mga bagay na ito, ngunit doon lamang nila napagtanto kung gaano sila kaingay. Ang mga inskripsyon ay mas mahirap pa kaysa sa pagpipinta. Maraming pangunahing kinakailangan para matuto ng mga inskripsyon, at bigla silang nagkaroon ng lubos na paggalang sa mga master ng inskripsyon na nagmula sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila alam na kailangan nilang dumaan sa isa pang pagkakataon ng paghihirap dahil ang susunod na silid ay para sa mana sa Porma Sayon. Parang nakakaramdam sila ng pagkakahalusinate tungkol sa nakaraang araw o nakastalk sila sa nakaraang panahon. Muli nang gumalaw si Sam ng napakabilis. Hindi, sa katunayan ay mas mabilis siya ngayon dahil maaari na niyang itapon ang mga bandila ng Porma Sayon sa maraming lugar nang walang alalahanin tulad ng pagkawala ng kontrol sa tinte kapag gumagawa ng mga runa. Sa pagkakataong ito, hindi na rin niya pinigilan ang sarili sa huling hadlang na nagdulot pa ng isa pang dagok sa kanilang malalaking pagmamataas. Kabanata 280. Ang huling mana ang mana sa paggamit ng espada. Halos mawala ng kontrol ang tatlong natitirang kandidato nang malampasan ni Sam ang lahat ng tatlong mana. Hindi na sila umaasa na makukuha pa nila ito mula sa kanya, lalo na't hindi naman sila mga manggagamit ng espada simula pa noon. Iniisip na nila kung bakit pa sila napadpad sa lugar na ito. Wala silang anumang kaugnayan kay Merali at sa kanyang mga husay. Wala silang anumang kakayahan na nauugnay dito. Pumunta lamang sila rito dahil sa kanilang kasakiman o sa kasakiman ng kanilang mga nakatatanda na pinilit silang pumunta rito. Ngayon ay pinagsisihan na nila ito. Maaari na lamang nilang hayaan ang mga eksperto sa mga larangang ito na pumunta rito at baka may pagkakataon pa silang makakuha ng mana. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay magsilbing batayan para mapahusay ang imahe ni Sam. Lubos silang nalulungkot, ngunit hindi pinapansin ni Sam ang anumang iniisip nila. Lubos siyang nasisiyahan sa mga nakuha niya. Kahit na ang gantimpala mula sa tore ng Porma Sayon ay kakaibang kagiliw-giliw. Ito ay isang formation simulation disk. Sa disk na ito, maaaring markahan ng isang tao ang mga node at mahahalagang punto ng isang malaking Porma Sayon sa mas maliit na sukat para makita kung talagang gagana ang Porma Sayon. Nakakatulong ito sa mga taong nagsasaliksik ng mga Porma Sayon para makita kung ang kanilang mga teorya ay may teknikal at praktikal na bisa. Bagamat mayroon na siyang mas mahusay na bersyon ang pangalawang palapag ng tore sa Divine Dimension na maaaring magsimula na bighani pa rin siya. Siyempre, ang pinakamabigani siya sa mga karanasang kanyang nakuha bilang regalo. Para sa ika-4 na mana, bagamat hindi siya interesado sa anumang pamamaraan ng labanan na maaari niyang makita, inaasahan niya ang kayamanang makukuha niya bilang regalo. Sa kanyang pag-aakalang, hindi naman talaga siya nabighani sa mga sandatang nakita niya hanggang ngayon. Nakita niya ang ilang kahangahangang paggawa ng mga sandata, ngunit wala pa siyang nakitang bagay na lubos na nakaakit sa kanya na gusto niyang pagmamay-ari ito. Batay sa mga reg along nakuha niya mula sa tatlong mana, nahulaan ni Sam na ang susunod na regalo ay isang espada at inaasahan niya ito dahil ito ay ginamit ng taong nagpaiyak ng buong planeta noong siya ay nasa rurok ng kanyang lakas. Tiyak na humakbang si Sam sa unang hakbang, at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang kopyahin ang isang pamamaraan ang pinakapangunahing lahat, ang paglabas ng espada mula sa saya. Tumingin siya sa posisyon, daloy ng lakas, lakas ng pagkakahawak, at posisyon ng kamay. Nabighani siya sa larawan na nagpakita ng galaw halos perpekto ito. Ngunit madaling kinopya ni Sam ang galaw, at ginawa niya rin ito sa susunod na galaw at sa susunod pa. Lahat ito ay nangyari dahil napakasimple ng mga galaw, alam ng sino mang pamilyar sa espada ang bawat isa. Matapos ang 5 galaw, ang ika-6 na block ay hindi na pagkukupiya ng galaw, sa halip ay kailangan niyang kontrolin ang kanyang sword aura. Hanggang sa ika-5 pagsubok, nakapasa pa rin ang mga natitirang kandidato matapos ang ilang pagtatangka, ngunit mula rito na ay walang madaling pagpasa. Dahil ang sword aura ay makakamit lamang batay sa antas ng pagsasanay at pag-unawa ng isang tao sa espada. Kailangang magkaroon sila ng perpektong pagsasama at maramdaman na ang espada ay bahagi ng kanilang katawan, at sila mismo ay dapat na makaramdam na sila ay isang espada. Kaya naman, ang ika-6 na pagsubok ay kailangan niyang magkaroon ng pagtutugma ang kanyang sword aura sa aura na naroroon sa block. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata at nagsimulang magpahinga. Tinitiyak niyang magkasama ang kanyang isip at katawan, at sa kanyang isip ay iisa lamang ang naiisip niya, ang espada. Sinimulan niyang subukang maramdaman na siya ay isang espada. Dahan-dahan niyang nakalimutan ang lahat tungkol sa kanyang katawan, ang kanyang mga paa, braso, balat.
Ang kanyang paghinga ay naging matalas, at dahan-dahan na lamang niya naramdaman ang sword aura sa paligid ng kanyang katawan, at kusang tumugma ang kanyang katawan dito. Naramdaman pa niya na ang kanyang paghinga ay nanginginig kasama nito. Nawala ang lahat ng kanyang pandama, ang tanging natitira ay ang kanyang likas na ugali. Gamit ang likas na ugali na iyon, humakbang siya pasulong. Lumitaw ang isang bloke sa ilalim ng kanyang mga paa, ang ikapitong bloke. Sa bloke na iyon, naramdaman ni Sam ang epekto ng pagsugpo ng sword aura. Ang aura dito ay mas matalas kaysa sa nauna, at naramdaman niya ang pagiging matalas nito na sumusugpo sa kanya at sinusubukang lunukan siya. Ngunit hindi siya umatras. Sinimulan niyang labanan ito, ang kanyang paghinga ay naging mas matalas, naramdaman niya ang pagtatalo ng dalawang sword aura, at hindi nagtagal ay tiyak na humakbang siya sa susunod na hakbang. Samantala, ang mga natitirang kandidato ay lahat nakastok sa ika-6 na bloke. Ang mga pagsubok sa mana na ito ay medyo simple at tuwid na lang. Sinusuri lamang ni Merali ang mga pangunahing kaalaman at pagkakapare-pareho ng pagsasanay sa mga pangunahing galaw at sa sword aura. Ito ang pinakatuwid na paraan para patunayan ang husay ng isang manggagamit ng espada. Nakatayo si Sam sa ika-8 bloke sa loob ng isang oras, dahil sa pagkakataong ito ay hindi matatag ang sword aura sa bloke, sa halip ay pabago bago ito. Parang isang alon ng sword aura, at sa puntong ito ay nalilito rin siya. Hindi niya inakala o naisip na maaaring kontrolin ang sword aura sa ganitong paraan, hindi niya pa ito sinubukan. Ngunit ngayon na dumating na ang sitwasyon, sinimulan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya alam. At hindi nagtagal ay nagulat siya sa reaksyon. Naramdaman niya na kailangan ng mataas na lakas ng isip para dito, at para sa isang normal na nagkukultibo ng kanyang antas, ito ay napakapagod. Maingat na sinubukan ni Sam na maunawaan ang dalas ng pagbabago ng aura, at makalipas ang kalahating oras ay nagawa niya na ito. Lumipat siya sa susunod na bloke, at sa pagkakataong ito ay ibang bagay naman ang kanyang kailangang harapin, dalawang sword aura na sa halip na isa. Kailangan niyang hatiin ang kanyang sword aura sa dalawa at itugma ang dalawang magkaibang dalas ng sabay-sabay. Ito ay mas mahirap pa kaysa sa naunang pagsubok. Lubos na nalilito si Sam. Maaari siyang gumawa ng maraming gawain ng sabay-sabay, ngunit hindi niya alam na maaari pang hatiin ang sword aura sa dalawa. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy, at tumagal pa ng mahigit isang oras para maunawaan niya lamang kung paano siya makakapagpatuloy sa sitwasyong iyon. Sinimulan niyang isipin ang dalawang bagay ng sabay-sabay bilang simula, at dahan-dahan na itinaas ang kanyang antas. Inakala niyang siya ay dalawang nilalang, dalawang katawan, at dahan-daang naging dalawang espada. Sinusubukan niyang gamitin ang parehong paraang ginamit niya sa ika-6 na bloke para lumikha ng sword aura. Talagang nahihirapan si Sam. Kung hindi dahil sa kanyang mataas na lakas ng isip, baka nawala na ang kanyang katinoan ngayon. Makalipas ang mahigit 3 oras ng pagpupumilit, sa wakas ay nagawa na niyang harapin ang problema, dalawang sword aura na may magkaibang dalas. Iniisip niya kung gaano kahirap ang ika-10 pagsubok at halos mawalan siya ng kumpiyansa. Ang ika-10 pagsubok ay lumikha ng dalawang sword aura at pagbabago ng dalawa sa pagitan ng dalawang magkaibang limitasyon. Halos mawala ng bait si Sam. Ang mga pagsubok ay simple at tuwid na lang, ikinatuwa niya ito sa unang 3 mana, ngunit ngayon ay lubos na siyang nalilito. Isa siyang master ng maraming sandata dahil sa kanyang nakaraang buhay na kasama niya ang mga ito. Ngunit hindi niya kailanman sinanay ang isang sandata hanggang sa ganitong antas, ang tanging exception ay ang kanyang mga kuko. Ngunit ayaw niyang gamitin ang mga kuko ng labis. Kailangan ng mas malaki at karapat-dapat na target para magamit ang mga ito. Mahal niya ang mga kuko na parang ito ay kanyang ikalawang buhay, kaya naman hindi niya ito basta-bastang ginagamit, at tanging kapag gumagawa ng pagpatay sa Kai, nakikipaglaban sa isang karapat-dapat na kalaban, o nagtatapos ng isang malaking misyon lamang. Sinimulan ni Sam na tumutok. Kahit ano paman, kailangan niyang makita ang gantimpala para sa round na ito. Maingat na tumutok siya at inulit ang ginawa niya sa naunang pagsubok para lumikha ng dalawang sword aura. Matapos gawin iyon, tumutok siya sa pagbabago ng mga ito. Ang problema ay ang dalawa ay ganap na magkasabay. Baka ikinatuwa niya ito noon, ngunit ngayon ay ito ay isang malaking problema dahil ayaw niyang magkasabay sila. Kailangang magbago ang mga ito sa magkaibang dalas at limitasyon. Dahil hindi niya magawa ito ng sabay-sabay, hinati niya ang gawain. Una, pinanatili niyang aktibo ang dalawang sword aura at pinanatili ang isa habang binabago lamang ang isa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinimulang baguhin ang isa pa na may kaunting pagkakaiba, at hindi nagtagal ay nakamit na niya ang layunin, at sa isang iglap ay nakatawid na siya sa ika-10 pagsubok. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang simpleng liwanag ang lumitaw mula sa bilog, isang holograpo na proyeksyon ni Merali ang lumitaw sa himpapawid. Tumitingin ito pababa kay Sam at nagsalita.
Maligayang pagbati sa pagtatapos mo ng mana sa espada. Bago mo makuha ang kayamanan, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Bukod sa mga alaala at mga karanasan ko sa pagsasanay ng espada, mayroong isa pang bagay, isang espada. Ito ang pinakadakilang espada na hawak ko sa aking pagmamayari, ngunit hindi ko kailanman nagawang gamitin ito. Mas tumpak na sabihin, hindi ako nang ahas na gamitin ito. Dahil ito ay isang sumpang sandata. Kailangan kong babalaan ka, kunin mo lamang ang espadang iyon kung mayroon kang lubos na kumpiyansa na kayang mong gamitin ito. Kung hindi, hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Kaya naman, kung wala kang kumpiyansa, sana ay iwanan mo na lamang ang espada dito at ito ay masisil sa lugar na ito magpakailanman. Sa mga salitang iyon, nawala ang holograpo na proyeksyon. Napansin ni Sam ang kanyang kapaligiran at nakita na ang iba pa ay nakikinig din sa mga salita ni Mer Ali. Kunot noo siya habang iniisip ito, at makalipas ang ilang sandali ay napagtanto niya ang isang bagay. Sinusubukan niyang pilitin ang sinumang makakakuha ng kayamanan na iwanan ang espada dito. Ang mga sumpang sandata ay hindi karaniwan, iilan lamang ang makakaya nitong harapin. Ngunit kung talagang napakasama nito, maaaring hindi na inilagay ito ni Mer Ali sa unang lugar. Ngunit maaaring may ibang paliwanag, baka may pagkakataong darating ang isang kandidato na talagang karapat-dapat para sa espadang ito. Hindi niya napigilan ang pagiling ng kanyang ulo.